Sa gitna ng hindi mabilang na pamilyar na mga pelikula tungkol sa pag-ibig sa opisina, naiisip mo na ba ang isang kwento na parehong romantiko, kapanapanabik at may halo ng mahiwagang pagpapalit ng kaluluwa? Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang ganyang obra. Isang pelikula na may temang pag-ibig sa opisina ngunit binalutan ng isang balabal na mas misteryoso at kakaiba. Ang pelikula ay tungkol sa kwento ng pag-ibig ni Kang Naon, ang mahusay na pinuno ng marketing team at Soo Yun-ho, ang batang trainee. Si Naon ay isang tipikal na workaholic, handang isakripisyo ang pagkakaibigan at pag-ibig upang magtagumpay. Sa kabilang banda, si Eun-ho ay isang palakaibigan at kaakit-akit na binata, na laging nabubuhay sa diwa ng pagtatamasa sa bawat sandali. Dahil dito, madalas na nagkakaroon ng alitan si Eun-ho sa kanyang boss na sobrang nakatuon sa trabaho. Sina Naon at Eun-ho, dalawang tao na parang dalawang magkatabing linya. Ngunit hindi tulad ng isang panaginip, isang nakakatawang sitwasyon ang nangyari. Nagpalit ang kanilang mga kaluluwa. Kaya ba nilang lampasan ang kahirapan? Tapusin ang trabaho sa bagong katawan na may ganap na magkasalungat na pag-iisip? At magkakaroon ba ng espesyal na damdamin na mabubuo sa pagitan nila? Inaanyayahan ko kayong panoorin ang pelikulang Kiss in the Sixth Sense. Ang simula ng pelikula ay isang nakakakilabot na eksena. Ang security guard ay nagroronda sa bodega sa isang madilim, umaambon na gabi. Pagkatapos niyang i-lock ang pinto at tumalikod upang umalis, isang figura. Nahugis tao, ngunit may duguan na ulo na kahawig ng isang mabangis na kuneho. Ang nanakot sa security guard, na himatayan sa takot. Gayunpaman, ang nakakatakot na eksenang iyon ay isa lamang commercial na ipinakita ni Team Leader Nam sa kasosyo, si Soo. Ang mukha ni Director Soo ay hindi masaya sa ideya ni Team Leader Nam. Nagtanong siya tungkol sa pangunahing ad girl ng kanilang kumpanya, si Naon. Sumagot si Team Leader Nam ng halata, si Naon ay hindi darating ngayon dahil sinadya niyang ibigay ang maling oras at lokasyon kay Naon. Tulad ng inaasahan, si Naon at Jomi ay papunta na. Matapos malaman ang tamang lokasyon, ngunit na-trap sa traffic. Alam lang ni Jomi ang paraan upang magmadali sa driver na gumawa ng paraan upang mapabilis. Kaya napagalitan agad siya dahil sa hindi pagtingin sa maraming sasakyan sa harap. Si Naon ang perpektong tao sa bawat issue. Madali siyang nag-ayos sa pamamagitan ng pagdoble ng 5 beses na pamasahe sa taxi. Kaagad sumunod ang driver, sinuway ang lahat ng panganib, at nagmanyobra sa mga kurbadang kalsada upang maihatid sila sa pinakamaagang posibleng oras. Ang plano ng tao ay hindi katumbas ng plano ng langit. Hindi inaasahan ni Team Leader Nam ang matapang at puno ng kumpiyansa na pagdating ni Naon. Mula nang dumating si Naon, si Nam ay naging hangin na lang. Kinuha ni Naon ang bahagi ng salita ni Nam. Kausapin ang kasosyo na si Soo para makuha ang proyekto. Bagamat sa simula ay nagpanggap si Director Soo na pahirapan si Naon. Humingi lang ng 3 minuto si Naon para kumbinsihin siya na makatrabaho ito. Tama, pagkatapos ng 3 minuto, ipinakita sa kanya ni Naon ang talento sa pagpapaputi ng lahat ng masasamang balita tungkol sa kasosyo kapag nakikipagtulungan sa kanya. Binanggit niya bilang ebidensya ang pinakasikat na mga awit at aktor. Ngayon na tila napakakinis at sikat. Maraming kontrata ang pinirmahan, ngunit sa kaibuturan ay isang basag ulero. Naadik sa sugal, babae at pangmatagalang pagkakalulong. Alam niya ang lahat at pinaputi ang pangalan ng taong iyon sa ilalim ng kanyang personal na reputasyon. Sa isang tawag lang niya, ang taong iyon ay dumating na parang tuta. Kahit na nakasuot ng pajama, sumunod pa rin ito. Dagdag pa, ang mga awit na ito ay may porsyento ng kumpanya. Nang Sunso kasama ng iba pa dahil minana niya ito sa kanyang ama. At siya mismo si Department Head Zaha. Wala nang pagdududa ang kasosyo ng kumpanya ni Soo tungkol sa kakayahan ni Naon. Binigyan siya ng isa pang 50 minuto, habang naglalakad sila at nagpaplano ng pakikipagtulungan. Ang team leader Nam sa tabi ay inis ngunit wala siyang magawa. Kaya humingi na lang siyang sumama sa lakad, ngunit inilagay ni Naon ang kanyang kamay sa balikat nito at tumawa ng pilit. Sinabihan siyang mas bagay sa kanya ang panloloko at bumalik sa kumpanya. Si Director Soo at Naon ay naglakad upang pag-usapan ang diskarte sa paglulunsad sa merkado ng isang pop-up na linya ng pampaganda para sa Gentile upang muling itatag ang tatak. Pagkatapos sumang-ayon kay Naon na isa katuparan, ang lahat ayon sa kanyang diskarte, dinala siya ni Director Soo sa lugar na gagawing factory. Ngunit ang lugar na ito ay hindi madali. Maraming billboard ng protesta ang nakakalat sa buong lugar. Mayroong mga pagtutol sa sapilitang paglilipat at mga pagtutol sa pagtatayo ng pop-up store. Ngunit para kay Naon, mas mahirap, mas interesado siya. Mas maraming tao ang humahadlang at tumututol, mas maraming pampublikong opinyon ang nabubuo tungkol dito. Mas lalo itong sumisikat. Nagbigay siya ng papuri sa lokasyong ito. Pagkatapos ng pag-uusap, nagsimula siyang magtrabaho sa diskarte. Simula sa pag-schedule ng appointment sa kumpanya ng real estate. Ang manager ng factory sa lugar na gustong gawing factory ng Soo Company ay sinubukang kumbinsihin muna ang mga madaling kausaping manggagawa ng pananahi. Nalaman ni Jomi na nakuha ni Naon ang proyekto. Mabilis siyang nag-post sa social media upang magyabang sa lahat. Nakatayo sa tabi ng taxi driver na nag-iisip ng lohikal na caption. Pero inagaw ito ni Naon at 1 minuto lang ay na-post na ang entry. Nakakuha ng malaking atensyon ang post mula sa lahat dahil lang sa paghanga at pag-usisa. Paano nakuha ni Naon ang eksklusibong proyekto mula sa pinakasikat na kumpanya ng pampaganda sa Korea ng napakabilis? Nagkakalat din ang chismis na kung magtagumpay ang proyektong ito, si Naon ay maaaring ma-promote bilang direktor dahil siya lang ang kumikita sa buong kita ng kumpanya. Ngunit ang kontratang ito ay hindi madali. Ang kumpanyang Soo Beauty Kia ay nadawit sa iskandalo ng animal testing sa nakaraan. Dagdag pa ang maraming manggagawa sa factory, kung saan gustong maging base ng kumpanya ni Soo.
ay mariing nagpoprotesta at tumatangging umalis. Ang dalawang panig, ang mga manggagawa at ang team ni Naon ay nagtatalo. Walang gustong sumuko. Ngunit mas nakakagulat pa, sa grupo ng mga manggagawa, ay lumitaw ang trainee na si Yunho. Kahit na nasa kumpanya siya ng Sun Tzu, naghimagsik siya at kumampi sa mga manggagawa. Sa pag-aakalang ang paglitaw ni Yunho ay hindi makakapagpabuti sa sitwasyon. Patuloy silang inaapi ng kumpanya ng Sun Tzu. Naglakas loob si Yunho na pumunta sa kumpanya upang magpamigay ng flyers na nagpoprotesta sa pagkuha ng factory. Si Yunho, na laging may kumpiyansa at masigla kahit na trainee lang siya sa Sun Tzu Advertising Company. May kumpiyansa siya na dahil sa kanyang kagwapuhan. Makukuha niya rin ang regular na posisyon. Bukod pa rito, gusto niyang magtrabaho sa ilalim ni team leader Naon. Lubos na hinahangaan ni Yunho si Naon. Nang makita niyang may nagtatangka na siraan si Naon, agad siyang lumabas upang ipagtanggol si Naon kahit na medyo magulo ang kanyang pananalita. Sinabi niya na si Naon ay medyo masama at mahigpit ngunit napakagaling. Patuloy na nagsasalita si Yunho nang hindi niya alam na si Naon ay papalapit mula sa likuran at naririnig ang lahat ng sinabi niya. Nang mapagtanto niya, kinalagkad siya papasok sa opisina ni Naon. Nanginginig si Yunho dahil sa pagsasalita ng masama tungkol kay Naon na tinaguri ang demonyo. Ngunit matapang pa rin niyang sinabi kay Naon na siya ang nagdisenyo ng bagong marketing strategy at nalaman niya rin ang madilim na bahagi ng kumpanya ni Su na may maraming negatibong publisidad tungkol sa pag-aabuso sa hayop. Hindi nag-abala si Naon na makinig. Ang pagod ni Yunho ay wala lang at sinabi niya sa mukha ni Yunho na huwag na siyang makialam sa mga hindi niya trabaho. Lumabas na nag-aral pala silang dalawa sa iisang paaralan noon. Maliban sa pagiging gwapo at masigla, walang ibang bagay si Yunho na katulad ni Naon. Masakit ang ulo ni team leader Naon matapos makipagtalo sa trainee. Dinala ng kanyang subordinate kay Naon ang disenyo ng pop-up store ng kumpanya ni Su. Hindi pa rin siya nasisiyahan at hiniling sa subordinate na gawin ang logo ng kumpanya na nakatuon sa pagiging environment friendly. Sa kabilang banda, matapos ang pagtatalo, humanap ng pagkain si Yunho. Habang kumukuha ng pagkain, nagsismisan ang lahat na may relasyon sina Naon at Yunho dahil si Yunho lang ang laging kumokontra kay team leader Naon. Pinayuhan pa ng kasamahan si Yunho na magsumite na ng maagang pagbibitiw dahil napakalinaw ng paghahati ng klase sa kumpanya ng Sun Tzu. Si team leader Naon ang nasa pinakamataas na antas at pinakamakapangyarihan. Sunod si team leader Nam na laging naghahanap lahat ng paraan para makuha ang posisyon ni Naon. At sa huli, ang pinakamababang antas ay para sa mga talunan. At si Yunho ay malapit ng itulak pababa sa basement dahil sa pagtatalo kay senior team leader Naon araw-araw. Habang nag-aalala siya tungkol sa kanyang hinaharap, biglang nag-text si team leader Naon kay Yunho na humihiling sa kanya na pumunta agad sa hotel. Natakot si Yunho, iniwan ang kanyang pagkain at tumakbo papunta sa hotel. Ngunit habang nakatayo sa lobby, mayroon siyang isip-bata na pag-iisip. Natatakot na lalamunin siya ni Naon. Tinawagan niya si Naon at sinabing gwapo siya pero hindi madaling makuha. Inihayag din niya na ang kanyang underwear ay hindi pa napapalitan sa loob ng 3 araw bago siya umakyat ng may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, pagdating sa kwarto, napagtanto niya na sobra ang kanyang kumpiyansa. Tinawag lang siya ni Naon para sa isang meeting kasama si Director Su. Kinumpirma na mali ang issue na narinig ni Yunho dahil mahal na mahal ng kumpanya ni Su ang mga hayop at walang katotohanan ang chismis na gumagamit sila ng taba ng hayop para sa cream. Nang marinig niya ang sinabi ni Director Su, napagtanto ni Yunho na nagkamali siya sa pag-unawa sa kumpanya ni Su. Mula noon, nagsimula siyang maniwala sa marketing contract para sa kumpanya ni Su. Naghintay si Naon kay Yunho pa uwi hanggang sa tulay. Si Yunho na laging tapat at mahilig makipagtalo sa kanyang boss ay hindi pa rin kaya pinababa siya ni Naon sa kotse mismo sa tulay. Kahit na ang kotse sa likod ay bumusina. Pinahinto pa rin ni Naon ang kotse at nagpatuloy lang matapos paalisin si Yunho. Pagdating sa bahay ni Naon, may isang bagay sa dilim na tila bumabalot sa kanya na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Kinailangan niyang uminom ng gamot para guminhawa. Hindi alam kung ano ang problema ni Naon ngunit laging may gamot siya sa kanyang bag. Bukod pa rito, nag-text si Yunho at nagpadala ng larawan niya na mukhang kaawa-awa kay Naon at inanyayahan siyang pumunta sa factory kinabukasan. Kinaumagahan, gumising si Yunho at nag-agahan ng isang plato ng fruit salad at hindi nakalimutan na alagaan ang mga halaman bago pumasok sa trabaho. Nagtitigan silang dalawa. Naguluhan si Yunho habang agad namang binitiwan ni Naon ang kamay niya kaya bumagsak si Yunho sa lupa. Tinanong ni Naon si Yunho kung bakit siya pumunta sa opisina at hindi sa factory tulad ng pinag-usapan nila kagabi. Dahil iniisip pa rin ni Yunho na inabuso ng kumpanya ni Su ang mga hayop kahit na kinumpirma ni Director Su kagabi. Kaya pumunta si Yunho upang paalalahanan si Naon na suriin muli ang kumpanya ni Su dahil ang kanilang paglilinaw ay salita pa lamang at walang konkretong ebidensya. Inakala ni Yunho na maantig si Naon sa bagay na ito, ngunit mumisi lang si Naon at iginiit na anuman ang mangyari, malulutas niya ito. Bagamat iyon ang kanyang sinabi, nagduda rin si Naon sa kumpanya. Gayunpaman, nangako ang kumpanya ni Su na tutulungan siyang bumuo ng kagalang-galang na koneksyon upang magbigay daan sa kanyang karera, kaya kailangan niyang isantabi ang pagdududa. Samantala, nag-iisa si Yunho na pumunta sa factory ng pampaganda upang mag-imbestiga.
Dito niya natuklasan ang ilang kalakal na inilipat gamit ang isang crane. Tinanong niya kung ano iyon, ngunit ang empleyado ay nag-aalangan at sadyang umiiwas sa kanyang tanong. Dahil dito, nag-alab ang kanyang pagiging usisero at nagpasya siyang hanapin ang katotohanan. Nang gabing iyon, pag-alis pa lang niya sa factory, napagtanto ni Eun-ho na naiwan niya ang kanyang telepono sa factory, kaya bumalik siya para hanapin ito. Habang naghahanap, nakakita siya ng maliit na kuneho malapit sa isang misteryosong silid. Nang buksan niya ang misteryosong silid, nakita niya ang isang nakakakilabot na katotohanan. Nakita niya ang isang serye ng mga hayop na nakakulong sa mga hawla kasama ng mga materyales sa eksperimento. Mabilis na kinuna ng larawan ni Eun-ho at tumakbo para iulat kay Boss Naon. Tiningnan ni Naon ang mga larawan na ibinigay ni Eun-ho. Tinutulan ni Eun-ho ang ginagawa ni Naon at nangako sa kanyang sarili na siya mismo ang maglalantad sa lahat at poprotektahan ang mga hayop na ito. Pinilit ni Boss Naon si Eun-ho sa upuan. Ang kanyang matalas na tingin ay nagbabala kay Eun-ho na huwag siyang kalabanin. Kung hindi, mararanasan ni Eun-ho ang pakiramdam ng impyerno. Pagkatapos magsalita, nakaramdam ulit ng sakit sa ulo si Naon. Tulad ng gabing iyon, kaya pinatalsik niya si Eun-ho palabas ng kwarto. Umalis si Eun-ho, tumingin sa kanyang telepono at nakita na nabura ang mga larawan na nagdulot ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa katunayan, bago burahin ang mga larawan, ipinadala ito ni Naon sa sarili niyang telepono. Mabilis siyang pumunta at nakipagkita kay Director Su. Ginamit niya ang mga larawan upang pilitin itong pumirma ng bagong eksklusibong kontrata upang matiyak ang kanyang mga interes at ang kumpanya ng Sun Tzu kapag nakikipagtulungan sa kumpanya ni Su. Kinaumagahan, habang nagdaos ng press conference sina Naon at ang kumpanya ni Su upang pumirma ng kontrata at naging sentro ng media, naguluhan si Eun-ho sa pangyayari. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ilantad ang katotohanan o hayaan na lang itong lumubog. Nag-share siya ng damdamin sa kanyang matalik na kaibigan at tumanggap ng payo mula sa kaibigan na sundin ang dikta ng kanyang puso. Muling tumakbo si Eun-ho sa factory. Tumakbo siya papasok sa lihim na silid kahit na sinubukan siyang pigilan ng empleyado doon. Ngunit pagdating doon, ang lahat ng hayop na nandoon dati ay inilipat na sa ibang lugar at wala ng bakas. Bukod pa rito, ang mga manggagawa sa factory na dati ay kasama ni Eun-ho na tumututol sa pagbili ng kumpanya ni Su sa factory ay mapayapa na ngayong pumirma ng kontrata at umalis ng kusang loob. Tanging isang manggagawa na lamang. Si Belle ang matigas na tumatangging umalis, kaya kinailangan ni Naon na lumabas at makialam. Kinumbinsi niya si Belle sa pamamagitan ng pagbanggit sa pamilya, at sinabing kung tatanggapin niya ang malaking halaga ng bayad pinsala, maaari siyang mabuhay ng masaya kasama ang kanyang pamilya. Ngunit si Belle ay napakatigas ang ulo, at nagbanta pa ng kutsilyo kay Naon. Sa sandaling ito, ang trainee na si Eun-ho ay dumating sa oras, sumugod at niyakap si Belle para pigilan siya. Ngunit sa kasamaang palad, habang nag-aagawan, nasaksak si Eun-ho ng matulis na bagay at dumugo ang kanyang mukha, kaya natakot si Belle na makulong at tumakas. Nakaupo si Eun-ho sa mga bisig ni Naon. Ngunit nang tumingala siya at nakita ang nananalo na ekspresyon ni Naon, napagtanto ni Eun-ho na ito ay bahagi ng plano ni Naon. Sinabi niya kay Eun-ho na upang makamit ang kabayaran para sa mga manggagawa, kinailangan niyang matinding pilitin ang kumpanya ni Su na mag-alok ng mataas na kabayaran para pumayag ang mga manggagawa na umalis. Para kay Eun-ho, tama ang pagbibigay ng kabayaran sa mga manggagawa. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang paggamit ng kumpanya ng pampaganda na Su ng mga hayop para sa mga eksperimento sa kosmetiko. Ang malupit na aksyon na ito ay nararapat na ilantad sa publiko. Gayunpaman, umiti lang si Boss Naon ng may kahulugan sa sinabi niya at hindi tumugon. Matapos ang maraming araw ng hirap, sa wakas ay naabot ni Naon ang kasunduan sa factory. Lahat ng nanggugulong manggagawa ay umalis at nabili na ang factory ng kumpanya ng pampaganda. Ang susunod na layunin ni Naon ay tumuon sa grand opening event ng pop-up store ng kumpanya ng pampaganda. Muli siyang naging sentro ng usapan. Matapos ang maraming negosasyon at pag-aaksaya, nagtagumpay ang kanyang trabaho at nang isipin niya na maayos ang lahat, hindi maitago ni Naon ang kanyang ngiti. Sa kabilang banda, si Eun-ho ay bumalik at tumingin sa salamin. Nakikita ang peklat sa kanyang noo na tila nagpababa sa kanyang kagwapuhan. Ngunit ayos lang, may plano na siyang tumayo at ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa katarungan. Pagkaraan ng ilang sandali, ginanap ang ingranding pagbubukas ng tindahan at isang malaking party. Si Boss Naon, na nakasuot ng mahabang pula at off-shoulder na damit, ay pumasok sa opening event na nakakaakit ng lahat ng atensyon. Kasama na ang tingin ni team leader ng disenyo na si Junwoo, habang si Jomi na nakatayo sa tabi ay lihim na may gusto kay Junwoo. Kaya nagalit siya dahil si Junwoo ay nagbigay ng mapagmahal na tingin kay Naon. Noong una, si Jomi ay matalik na kaibigan ni Naon. Ngunit nakatuon lamang si Naon sa trabaho, kaya laging pinipilit ang lahat kasama si Jomi. Napagalitan si Jomi ni Naon kaya matagal na niyang kinamumuhian si Naon. At ngayon, ang taong gusto niya ay nagkagusto pa kay Naon. Kaya paano pa siya makikipagkaibigan kay Naon? Si Eun-ho naman ay dumating ng huli. Nakasuot ng matikas na suit, pumasok siya sa party ng may kumpiyansa at tumayo sa tabi ni Naon. Sinadya niyang ipakita ang peklat sa kanyang noo kay Naon. Hiniling niya kay Naon na ipromote siya bilang isang regular na empleyado.
Ngunit sa halip na sumang-ayon, agad siyang sinibak ni Naon. Hindi nagulat ang binata sa pagiging malamig ng babaeng boss. Sinabi niya na may hawak siyang kopya ng ebidensya sa telepono at pagkatapos sabihin ito, inihagis niya ang telepono. Biglang yakap ng mahigpit si Naon at hinalikan siya. Sa sandaling iyon, naglabasan ang serye ng impormasyon tungkol sa korupsyon, pandaraya, at pag-eksperimento sa hayop ng kumpanya ng pampaganda ni Sue sa computer sa opisina ni Naon. Ang balitang ito ay agad na naging hot search, na nagdulot ng krisis sa kumpanya. Nagsimulang mag-imbestiga ang pulisya. Gayunpaman, sa harap ng lahat ng ebidensya, sinisi ni Director Sue ang lahat kay Naon. Hindi lamang itinulak ng customer si Naon sa isang iskandalo, kundi lihim ding kinunan ang eksena nang makipagkita siya sa kanila sa hotel, at ipinadala ang ebidensya sa mga nakatataas na pinuno ng kumpanya ng Sun Tzu. Nagduda sila sa hindi nararapat na relasyon ni Naon at Director Sue. At dahil sa presyo ng publiko, napilitang mag-resign si Naon. Ang mga kasamahan na minsan ay malapit kay Naon, ay hindi kumampi sa kanya dahil sa takot na madamay. Kaya, walang awa siyang tinalikuran ng kumpanya. Lahat ay nanghinayang para sa kanya maliban kay Jomi. Matagal na siyang naiinggit kay Naon kaya nang makaranas ng problema ang kanyang kalaban, siya ang pinakamasaya. Nang gabing iyon, inisip ni Naon kung saan nagmula ang ebidensya na inilabas. Sigurado siyang nabura niya ang lahat ng larawan sa telepono ni Eunho. Habang iniisip ito, bigla niyang naalala ang telepono na itinapon ni Eunho noong gabing iyon ng pagbubukas. Siya ay lumabas sa gitna ng ulan. Ngunit si Naon ay walang kamalay-malay na may isang taong nakasuot ng ulo ng kuneho ang nakatayo sa malayo at nagmamasid sa kanya. Nagpunta si Naon sa pop-up store upang hanapin ang telepono ni Eunho. Ngunit nang itingala niya ang kanyang ulo, nakita niya ang taong nakasuot ng ulo ng kuneho na nakatayo sa tapat niya. Napagtanto ang panganib, nagmamadaling tumakas si Naon. Ngunit hindi sinasadyang nahulog ang telepono. Nang tumakbo siya sa rooftop, wala na siyang takasan. Sa likod niya, nahabol siya ng taong nakasuot ng ulo ng kuneho at sinimulan niyang pigilan si Naon at tinakpan ang kanyang bibig at ilong. Kahit na sinubukan niyang lumaban, hindi pa rin niya matalo ang lakas ng kalaban. Sa huling sandali, nadula si Naon pababa sa plastic na tarp na puno ng tubig. Sa sandaling ito, naramdaman niya na may maraming hindi nakikitang kamay ang naglulubog sa kanya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Tinawag siya ng nurse sa pangalang Eunho, habang ang katawan ng tunay na lady boss na si Naon ay nasa intensive care unit at comatose. Napagtanto ni Naon na ang kanyang kaluluwa at si Eunho ay nagkapalit. Tiningnan niya ang peklat sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Naalala ni Naon ang gabi ng insidente na ginamit niya ang kanyang kuko upang gasgasan ang kamay ng taong nakasuot ng sombrero ng kuneho. Mas lalo siyang nalito tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Upang imbestigahan ang katotohanan, nagpanggap si Naon na tagapag-alaga ng kanyang sarili upang mabawi ang telepono mula sa doktor. Tiningnan niya ang log ng telepono at nalaman na noong gabing iyon, may gumamit ng kanyang telepono upang tawagan ang pulisya. Nag-imbestiga ang pulisya ngunit hindi nakakita ng sinumang kahina-hinalang tao sa pinangyarihan. Bilang karagdagan, si Naon ay napailalim sa pampublikong panggigipit at sinibak ng kumpanya. Madaling magkokonklusyon ang pulisya na nag-log out siya dahil sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, umalis si Naon sa ospital at bumalik sa apartment. Dahil sa hitsura ni Eunho, kinailangan niyang magsinungaling na siya ang kasintahan ni Naon upang makapasok sa bahay, ngunit hinarang pa rin siya ng security guard. Wala nang ibang paraan, naghanap siya ng bahay na tinitirhan ni Eunho. Pagdating sa bahay, nalaman niya na ang tanga na si Eunho ay nag-type ng password na 0000 at bumukas agad ang pinto. Pagpasok sa madilim na apartment, natakot siya sa dilim, nagmadali siyang humanap ng lugar upang buksan ang ilaw. Nang ang liwanag ay bumaha sa maliit na bahay, nagsimula siyang kumalma. Naramdaman niya na ang bahay ni Eunho, bagaman maliit at simple, ay maaliwalas at puno ng hininga ng buhay. Naligo siya at nagpalit ng nightwear. Muli, tiningnan niya ang gasgas sa kanyang kamay. Kinumpirma niya na ito ay isang sinadya na pagpatay. Biglang namatay ang mga ilaw sa bahay. Ang madilim na espasyo ay nagpahinga sa kanya. Tila pamilyar na mga anino ang lumitaw sa paligid niya. Kasama ang sihi na galit sa kanya. Ang mapanibugong team leader na si Zumi, ang matataas na ehekutibo na puno ng pag-aalinlangan at maging si Eunho. Naalala ni Naon na sa investigasyon ng pulisya. Si Eunho ay nagpakita sa pop-up store noong gabi na inatake siya kaya naging suspect siya. Mas naging magulo ang lahat. Ngunit sa kanyang likas na matibay na pagkatao, kumalma si Naon at natulog ng mahimbing sa kama ni Eunho hanggang umaga. Kinaumagahan, nagsuot si Naon ng damit ng tanga na si Eunho at nagtrabaho sa kumpanya ng Sun Tzu. Napansin niya na mula nang matanggal siya sa trabaho, ang kanyang grupo, kasama si Eunho, ay inilipat sa mababang departamento. Kaya halos lahat ay nag-resign. Si Eunho lang ang napromote sa opisyal na empleyado. At ang posisyon ng kanyang team leader ay napunta kay Zumi. Sa pagkakataong ito, tumingin si Naon kay Zumi at prangkang nagtanong kung siya ay may kinalaman. Sa pagtulak sa kanya pababa, hindi na mukhang mahiyain si Zumi kundi naging hambog. Sinabi niya na kung magkakaroon siya ng pagkakataon ay ibababa niya si Naon. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, si Naon ay nasa ospital na. Nang bumalik sa silid, tinawagan ni Zumi ang kanyang kasabwat upang kumpirmahin kung may kakayahan pa bang bumalik si Naon sa kumpanya. Dahil kung magigising si Naon, lahat ay magkakaroon ng malaking problema. Dahil sa pagkahulog ni Naon, inarangan ng pulisya ang pabrika at naantala ang trabaho. Kaya kiinutusan ni Zumi si Naon na nasa katawan ni Eunho na asikasuhin ang kahihinatnan. Ito rin ang pagkakataon para kay Naon na palihim
Naimbestigahan ang nasa likod ng balak na pagpatay sa kanya. Pumunta si Naon sa pabrika at pumasok upang maghanap ng mga pahiwati. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Belle at sinunggaban ang kanyang kwelyo. Sinaway niya siya kung bakit siya nagpakita rito. Sa sandaling ito, napansin ni Naon ang isang peklat sa kamay ni Belle. Kaya naghinala si Naon na may motibo siyang gumawa ng krimen. Ngunit sa kanyang tiwala, itinulak niya ang kamay nito at umalis sa pabrika. Kinabukasan, pumunta si Naon upang kumuha ng trabaho sa bagong departamento sa basement kung saan nagtitipon ang mga empleyadong itinuturing na bigo. Nakita ni Naon na abala lang sila sa pag-aayos, pagkain at pag-inom ng beer. Mayroon pang babaeng nagla-livestream. Siya, hindi nagulat si Naon sa pag-ugaling pambata na ito dahil noon. Siya mismo ang naglipat sa mga taong ito sa basement. Ngayon na napilitan siyang makisama sa kanila, determinado siyang gamitin ang kanyang kasanayan sa pamumuno upang itulak silang magtrabaho ng masigasig. Sa pagtatapos ng araw ng trabaho, bumalik si Naon sa lumang departamento upang maghanap ng mga pahiwati. Ngunit walang nakita. Nagpunta siya sa silid ni Zomi, ngunit nakakandado ang pinto, kaya umuwi na lang siya. Nagpunta siya sa ospital at nagpa siya na ilipat ang kanyang comatose na katawan sa isang high-class na silid ng paggamot. Kasabay nito, isang misteryosong tao rin ang nagpakita sa ospital. Palihim niyang sinusubaybayan ang sitwasyon ni Naon. Kinabukasan, nag-organisa si Zomi ng isang pulong at hinil sa departamento ni Naon na mag-ulat ng trabaho. Ang grupo ni Naon ay abala lamang sa pagkain at paglalaro, kaya di na mag-ulat. Tinanong sila ng mga kasamahan sa kumpanya, ngunit hindi nakapagbigay ng anumang matinong paliwanag. Biglang naglabas si Naon ng isang plano na inihanda niya ng maaga upang iligtas ang sitwasyon. Si Zomi ay nagpakita ng inggit at naghanap ng butas. Pinuna niya ang plano ni Naon at inakusahan pa siya ng kusang pagkilos ng hindi nagpapaalam sa grupo. Sa harap ng mga panunuya at paghamak, pinigilan ni Naon ang kanyang emosyon at humingi ng pahintulot na tapusin ang pulong upang maiwasan ang malaking pagtatalo. Pagkatapos, bumalik siya sa silid na puno ng inis. Nang makita si Naon na hindi masaya, inanyayahan siya ng grupo na kumain upang maibsan ang stress. Gayunpaman, hindi matiis ni Naon ang kawalan ng profesionalismo ng mga ito at nagsalita ng matitinding salita na nagdulot ng labanan na walang nanalo o natalo. Pagkatapos ng trabaho, nagpunta siya sa ospital. Nag-iisip ng paraan para maibalik ang kanyang katawan. Naalala niya ang eksena ng halikan niya si Eunho at naisip na ang halik ay maaaring maging solusyon upang makabalik siya sa kanyang lumang katawan. Matapos pag-isipan ng mabuti, sinubukan niya ito. Nang yumuko siya kay Eunho at maghahanda ng humalik, nakita sila ni Junwoo. Sa paningin ni Junwoo, si Eunho ngayon ay sinasamantala ang comatose na si Naon para maglaro. Sinaway niya ang nasa katawan ni Eunho. Habang nagtatalo, napansin ni Naon na mayroon ding peklat si Junwoo sa kanyang kamay. Bumalik siya sa bahay ni Eunho at nag-isip tungkol sa mga suspect na pinaghihinalaan niya at inalis niya si Junwoo dahil wala siyang alitan. Ngunit si Jomi pa rin ang pinakakahinahinala. Dahil kung mawawala siya, si Jomi ang pinakamalaking makikinabang. Gayunpaman, wala si Naon ng ebidensya kaya naghintay siya ng pagkakataon upang makahanap ng mas maraming ebidensya para mag-akusa. Kinabukasan, pumunta ulit si Naon sa pop-up store upang maghanap ng pahiwati, nang hindi niya alam na may nagmamasid sa kanya ng palihim. Naglakad siya sa paligid ng pinangyarihan at natagpuan ang kanyang telepono. Ang telepono ay may mansa na kumikinang, katulad ng mansa sa kutsilyo na natagpuan sa pabrika. Nagpapatunay ito na ang may-ari ng kutsilyo ay naroroon sa pinangyarihan noong araw na iyon. Naghinuha si Naon na ang taong ito ay maaaring si Belle dahil nagpakita rin siya roon noong araw na iyon. Agad siyang pumunta at nakipagkita kay Belle ng direkta. Sa pagtatanong, sinabi niya na nakita niya si Naon na nahulog mula sa itaas at bumagsak sa tarp ng tubig. Dahil hindi niya makita ang sinuman na nagdurusa ng hindi tumutulong, sinubukan niyang gamitin ang kutsilyo upang hiwain ang tarp, iligtas siya at tumawag sa pulisya. Bagaman naghinala siya sa simula, pagkatapos ng pag-uusap, napagtanto ni Naon na si Belle ay walang masamang balak kundi gusto lang niyang iligtas ang isang tao. Upang magpakita ng pasasalamat, naisip ni Naon kung paano buhayin ang kanyang paggawaan ng sapatos. Naghanap siya ng kasamahan sa grupo. Isang lalaki na mahilig mag-cosplay, ngunit nahihirapan siyang makahanap ng angkop na sapatos. At dinala siya sa pribadong paggawaan ng sapatos. Pagkatapos, ang grupo ng mga kasamahan ay nagkusang nag-promote ng paggawaan ng sapatos sa social media. Ang tagumpay na ito ay nakatulong sa paggawaan ng sapatos na muling tanggapin. Pagkatapos ng insidente, ang grupo ni Naon ay nagsimulang magkaroon ng bagong pag-unlad. Mas nagkakaisa at mas masipag magtrabaho. Si Naon ay natuwa nang makita ang pagbabago ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang taong nakasuot ng sombrero ng kuneho ay muling nagpakita sa ospital at ginamit ang kanyang sugatan na kamay upang gupitin ang mga kuko ni Naon. Ngunit ang mga piraso ng kuko ay may duguan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng problema ang katawan ni Naon kaya dinala siya sa emergency room. Si Naon, ang kinatawan, ay tinawag. Nang tumakbo siya sa ospital, nakita niya ang isang tao na may dalang sombrero ng kuneho na dumaan sa kanya at agad niya itong hinabol. Agad siyang naglabas ng kutsilyo at umatake. Ngunit si Naon ay lumaban ng matindi at hinubad ang maskara nito. Nang malapit na niyang mahubad ang maskara, biglang nahilo si Naon kaya nakatakas ito. Bumalik siya sa silid ng pasyente at sinabihan ng doktor na ang kanyang katawan ay pansamantalang
Huminto lamang at hindi nasa seryosong panganib. Kasabay nito, nagbigay sa kanya si Bell ng mahalagang pahiwatig na noong inatake siya, ang surveillance system ng pabrika ay walang memory card. Ngunit nang mag-imbestiga ang pulisya, sinabi nila na may memory card. Ang detalyeng ito ay hindi maintindihan ni Naon. Pagkatapos, dinala niya ang sombrero ng kuneho na naiwan ng lalaki at umuwi. At ang katawan ni Naon na nakahiga sa kama ay biglang gumalaw ang kamay at may magandang pag-unlad. Kinaumagahan, ang impormasyon ng video sa memory card ay mabilis na kumalat at isinapubliko sa balita. Sinasabi ng pahayagan na nahulog si Naon dahil sa kalasingan. Nakatulong ito sa kumpanya na maiwasan ang lahat ng responsibilidad. Ang mga kasamahan sa paligid ay naapektuhan din ng balita at naisip din nila na ito ay isang aksidente lamang. Lahat ay nagtipon upang pag-usapan ang insidente sa balita nang lumitaw si Unho sa katawan ni Naon. Hinawakan niya ang mukha ni Naon, nagulat dahil iyon ang tunay na mukha niya. Tumalon si Unho sa kanyang sariling katawan. Kinailangan ni Naon na takpan ang bibig ni Unho at dalhin siya sa silid. Sa harap ng lahat ng nagtatakang tingin, ang kalmado na katawan ni Naon ay umalis sa kanyang mga kasamahan. Sa loob ng silid, ipinaliwanag ni Naon kay Unho ang kasalukuyang sitwasyon. Nang malaman niya na ang kaluluwa nilang dalawa ay nagkapalit, hindi makapaniwala si Unho dahil naisip niya na sa pelikula lang nangyayari ang kalokohang ito. Bigla siyang napaisip na nakita ni Naon ang kanyang katawan. Naiinis, hinubad ni Naon ang kanyang damit, inilantad ang kanyang magandang six-pack body para makita ng lahat. Ang mga manonood ay laging nagagalit dahil si Unho ay puro kalokohan sa kanyang ulo. At pinaalis niya si Unho. Sa daan pa uwi, nakita ni Unho si Junwoo. Sa gitna ng pag-aalala ni Junwoo, si Unho ay nag-aalangan lamang at mabilis na umuwi. Kinagabihan, nagdala si Naon ng malaking kahon ng mga dokumento pa uwi. Inutusan niya si Unho na basahin ang mga dokumento at tandaan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Dahil si Naon ay kabisado na ang mga detalye ng buhay ni Unho. Pinagawa niya ito kay Unho upang maiwasan ang pagdududa mula sa iba. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Naon. Nagtaka siya kung bakit nagpakita si Unho noong gabi ng insidente. At nakuha niya ang sagot dahil nakaramdam siya ng pagkakasala nang makita siyang sinisiraan kaya gusto niyang makipagkita para ipaliwanag na hindi niya iyon ginawa. Hindi niya inaasahan na mahihimatay siya roon pagdating niya. Ang paliwanag ni Unho ay walang Unho dahil ang telepono na binuksan niya ay walang anumang impormasyon na may kaugnayan sa kumpanya ng kosmetiko. Nagpapatunay na hindi siya ang tao na nasa likod ng insidente pagkatapos ay bumalik silang dalawa sa bahay ni Naon upang talakayin ang dahilan ng pagpapalit ng kaluluwa. Biglang naisip ni Unho na ang halik ay maaaring makabalik sa dati kaya inilapit niya ang kanyang labi at yumuko upang halikan siya, ngunit nang malapit na silang maghalikan, isang kampana ang tumunog at ang eksena ay lumipat sa imahe ng isang babae na taimtim na nakaluhod sa harap ng isang espiritu. Sa tabi niya ay isang tahimik na puting kuneho na nakaupo. Ang kwento ay bumalik sa gabi na inatake siya at noong araw na nahulog siya mula sa itaas, umuulan ng malakas, bumisita si Unho sa isang templo upang makita ang kanyang kaibigan, siya mismo. Ang kaibigan na nakaluhod sa harap ng espiritu, sinabi ng kaibigan kay Unho na pumunta kaagad kay Naon habang papalabas ng templo. Papunta kay Naon, nahilo si Unho ngunit sinubukan pa rin niyang hanapin si Naon sa kumpanya. Pagdating sa kumpanya, nakita niya sa notebook nito ang impormasyon tungkol sa pabrika kaya mabilis siyang pumunta roon upang hanapin siya, ngunit ang pagkahilo ay lalong lumala kaya nahimatay siya. At nasugatan ang kanyang kamay, bumalik sa kasalukuyan, lumabas na ang halik. Noon ang nagdulot ng pagpapalit ng kaluluwa, ngunit sa pagkakataong ito ay walang nagbago pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, nagpa siya silang manirahan muna sa katawan ng isa-gi-isa at sabay na hanapin ang taong nanakit kay Naon. At tulungan siyang mabawi ang kanyang posisyon sa negosyo. Kinaumagahan, pumunta silang dalawa sa kumpanya, sa mata ng mga kasamahan. Nagsimula silang makakita ng kakaiba. Si Unho na dating masayahin ay naging malamig at hindi madaling lapitan, habang si Naon na dating malakas na babae ay naging kakaiba, hangal at kung minsan ay nakakatawa. Sa kahilingan ni Naon, ginamit ni Unho ang kanyang katawan upang humingi ng pahintulot sa kumpanya na makabalik siya. Sa trabaho, ang pamunuan ay gustong pakalmahin ang publiko mula sa insidente. Nang pagkahulog ni Naon kaya pumayag sila na italaga siya bilang team leader sa lumang departamento, samantalang si Zomi ay nagpakita ng tinanggap si Naon sa pagbabalik kaya binigyan siya ng responsibilidad na pamunuan ang isa. Malaking kaso, ngunit sa katotohanan, galit na galit si Zomi. Kay Naon, kinwestiyon ni Zomi ang kanyang kasabwat kung bakit hindi pa naalis si Naon. Kasabay nito, pagkatapos ng ilang araw ng investigasyon at pagmamasid, lalong nakakatiyak si Naon na si Zomi ang tao gustong manakit sa kanya. Gayunpaman, kahit na nagsumikap siyang maghanap, hindi pa rin nakahanap si Naon ng anumang pahiwatig para akusahan si Zomi at tukuyin ang kasabwat nito. Samantala, si Unho ay laging inosente at maingay sa tabi niya. Nang makita niya si Naon na puro kape at alak lang ang iniinom sa halip na kumain, nag-iisip tungkol sa kaso. Hinila siya ni Unho palabas papunta sa supermarket para mamili. Sa sandaling iyon, nagdala si Junwoo ng pagkain sa harap ng apartment ni Naon. Hindi niya sinasadyang nakita silang dalawa na lumabas ng bahay at umuwi sa supermarket. Pumili si Unho ng mga sangkap na mabuti para sa kalusugan. Samantalang si Naon ay pumili lamang ng mga handa na pagkain upang makatipid.
Sa oras ng pagluluto, nag-away silang dalawa na parang magkasintahan. Walang gustong magpatalo habang naglalakad at tumitingin sa mga paninda. Sumakit ang tiyan ni Eunho, agad na napagtanto ni Naon na iyon. Ang senyales ng pagdating ng regla, kaya mabilis siyang kumuha ng isang pakete ng sanitary napkin at inilagay sa cart na nagpakabigla kay Eunho dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang kaluluwa na nasa katawan ni Naon. Pagbalik sa bahay, naghanda si Eunho ng masarap na salad para kay Naon at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Maluma na siyang inalo ngunit nagpalit si Naon ng usapan patungkol sa trabaho, binaliwala ang emosyonal na kilos niya kaya kinuha ni Eunho ang salad at hindi na pinakain at tinawag si Naon na workaholic. Kinaumagahan, determinado si Eunho na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggabay sa grupo na isagawa ang isang plano para muling itayo ang imahe ng tatak. Binago nila ang imahe ng tatak mula sa isang ligaw at rebelde na imahe tungo sa isang malumanay na diyosa na may mahaba at makintab na itim na buhok. Pagkatapos ay nag-organisa si Eunho ng isang kaganapan sa shopping center na matagumpay na nakakuha ng atensyon mula sa mga customer. Nagdala ng malaking tagumpay ang estratehiyang ito na nagpahintulot kay Eunho na makilala ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ni Naon ay lalong nagpagalit kay Zomi. Nag-ayos siya ng isang pulong sa isang kasabwat upang pag-usapan ang plano, ngunit hindi inaasahan ang lumabas ay ang lalaking team leader. Lihim na naitala ng lalaking team leader ang mga sikreto ni Zomi at nagbanta sa kanya nang maging kritikal ang sitwasyon. Lumabas si Naon, nagkunwari siyang tumitingin sa alarm ng kotse, kaya nagulat ang dalawa sa loob ng kotse. Natakot ang lalaking team leader at umalis, itinulak si Zomi palabas ng kotse, nagkunwari. Si Naon napapanigan si Zomi, nangakong makikipagtulungan upang makamit ang kanilang mga layunin. Upang mapalugod si Zomi, nangako si Naon na poprotektahan siya mula sa banta ng lalaking team leader. Pagkatapos, palihim siyang pumasok sa silid ng lalaking team leader at kinopya ang mga larawan mula sa kanyang computer. Pinilit niya itong manahimik. Nang gabing iyon, pag-uwi, nakita ni Naon si Eunho sa kanyang katawan na walang malay sa sahig. Hindi nag-aksaya ng oras si Naon at sinampal si Eunho ng ilang beses. Nagising si Eunho na parang bata na umiiyak at nagsabi na siya ay natakot. Habang nasa madilim na silid, ang pakiramdam ng kadiliman ay sumasakop sa kanya kaya ginawalan siya ng malay. Tila sa nakaraan, may dinanas si Naon na nagdulot sa kanya ng masamang panaginip. Pagkatapos ay ibinahagi ni Naon kay Eunho ang tungkol sa pagsali sa grupo ni Zomi upang ipagpatuloy ang investigasyon. Pagkatapos magsalita, pinaalis niya si Eunho nang walang awa. Sa susunod na pulong ng kumpanya, umupo si Naon sa tabi ni Zomi gamit ang diskarte ng pagpapalambing upang mapalugod siya. Si Eunho naman ay nakatingin ng nakanganga, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat sa estratehiya ni Naon. Biglang dumating ang mayaman na si Deha, ang tagapamahala. Dumalo siya sa pulong ng kumpanya nang makita si Naon. Masaya niya itong binati nang marinig ang tungkol sa amnesia ni Naon. Pagkatapos ng pagkahulog, hindi maiwasan ni Deha na magbigay ng ilang salita ng paghanga dahil hindi na niya naaalala ang masasamang bagay tungkol sa kanya. Si Deha ay nag-aalangan kung ibibigay ang proyekto ng promosyon sa grupo ni Zomi o sa grupo ni Naon. Nagmungkahi si Naon nasabay na gawin ng dalawang grupo ang proyekto at pagkatapos ay ikumpara ang mga resulta bago magpasya. Tiwala rin siyang iginiit na kung mabibigyan siya ng proyekto, gagawin niya ang produkto ng soju na isang pandaigdigang tatak. Ang kumpiyansa ni Naon ay nakumbinsi si Deha. Gayunpaman, hindi nakalimutang magbitiw ng mga mapanuksong salita na nakakasakit sa grupo ni Eunho na walang magandang kinikita. Dahil sa pagkalugi na ito, nainis si Eunho. Tumayo siya upang harapin sila, ngunit wala siyang magawa. Sa kabilang banda, nakita ito ni Naon at itinuring niya itong pagkakataon para mapatunayan ni Eunho ang sarili. Pagkatapos, sinimulan ni Eunho ang proyekto. Dinala niya ang kanyang grupo sa night market upang magsagawa ng survey sa Soju World. Gayunpaman, ang produkto na ito ay lubos na hindi nakakaakit ng mga customer at mayroon pang stock na punong-puno ng refrigerator. Habang naguguluhan si Eunho, mayroon ng sariling plano si Naon. Humingi siya ng tulong kay Dumi upang makipag-ugnayan sa isang sikat na lalaking aktor at kumbinsihin itong maging brand representative. Sa simula, tumanggi ang lalaking aktor na makipagtulungan sa isang tatak ng alak na walang tatak, ngunit matapos ang pangako ni Naon na tutulungan niya itong maibalik ang karera ng sigurado, nag-aalinlangan ang lalaking aktor. Ngunit upang subukan si Naon, paulit-ulit niyang pinilit si Naon na uminom ng alak. Pagkatapos ng ilang baso, nalasing ang lalaking aktor at sa wakas ay pumirma sa kontrata. Nang matapos ang misyon, hindi na rin matino si Naon. Bumagsak siya sa dibdib ni Dumi na hindi alam kung paano ito haharapin. Samantala, si Eunho kasama ang mga miyembro ng grupo ay naghiwa-hiwalay matapos ang survey. Habang naglalakad, naramdaman ni Eunho na may sumusunod sa kanya kahit na nalasing na siya. Natakot siya at kumuha ng bote ng tubig sa gilid ng daan upang ipagtanggol ang sarili. Biglang may kamay na pumalo sa balikat niya kaya nataranta siya at sumigaw. Ginamit niya ang bote ng tubig na kinuha niya upang hampasin ang taong iyon. Nang kumalma si Eunho, tiningnan niya ulit at nalaman niyang si Junwoo pala ito. Dumugo ang ilong ni Junwoo dahil sa pagkakahampas. Nagmamadaling humingi ng tawad si Eunho at tinulungan si Junwoo na pigilan ang pagdurugo sa loob ng sasakyan na sarado, kasama ang pagiging maasikaso ni Eunho sa katawan ni Naon. Nag-aalangan si Junwoo na magpahayag ng pagmamahal para sa katawan ni Naon, ngunit sa kaluluwa ni Eunho. Nakita ni Eunho na seryoso na ang sitwasyon kaya sinira niya ang sandali sa pamamagitan ng pag-ubo at kumuha ng baso ng inuming may peach at ininom ito. Pagkatapos ay nagmadali siyang umalis ng
Hindi alam na ang katawan ni Naon ay allergic sa peach. Kasabay nito, si Naon sa kaluluwa ni Eunho ay lumapit kay Junwoo upang maghanap ng ebidensya. Nagkunwari si Naon na lasing sa harap ni Junwoo at nagpakita ng pagmamahal upang makuha ang loob niya. Hahalikan na sana. Nang dalawa ang isa't-isa nang biglang natauhan si Junwoo, umiwas, at nagpaalala na ang pinakamahalagang bagay ay talunin. Si Naon pagkatapos ay nagmadaling umalis. Umalis si Eunho at pagtingin. Sa salamin, nakita niyang namumula at makati ang mukha niya. Umiyak siya, at tinawagan si Naon para magtanong. Nalaman niyang allergic pala ang katawan ni Naon. Sa peach, tinanong niya si Naon kung paano ito gagamutin. Kahit, naiinis si Naon dahil tinanggihan siya ni Junwoo. Nagbigay pa rin siya ng gamot kay Eunho. Galit siya dahil hindi nagtagumpay ang kanyang plot. Kaya nagpa siya siyang manatili sa bahay ni Eunho sa magdamag. Sa kabilang banda, pagkatapos mawala ang allergy ni Eunho, tumayo siya. Sa harap ng salamin, nagsipilyo ng ngipin at sinisi si Naon na baliw dahil sa paglalan. Sa galit, patuloy at malakas siyang nagsipilyo at sinimulan ang plano ng make-up para ipokus ang sarili at ibalik ang malamig at mayabang na aura. Pagdating sa kumpanya, kinabukasan, hindi pa man nakakaupo, natuklasan ni Eunho na isang miyembro ng grupo ang pumirma ng kontrata sa isang entertainment company. Ang pangalan ng babae ay Jenny. Si Jenny ay naghahanda na lumipat at maging social media celebrity. Ang babaeng ito nakulang sa karanasan at gustong sumikat. Agad-agad ay naakit ng isang entertainment company para pumirma. Sa kontrata, kailangan lang daw mag-post ng isang video at makakatanggap siya ng malaking sweldo. Agad siyang pumayag dahil ang kontrata ay purong English at hindi niya maintindihan. Nang pumirma siya, biglang bumukas ang spotlight at pinilit siya ng direktor ng kumpanya na sumayaw sa entablado. Noon, niya lang nalaman na naloko siya. Sa kabutihang palad, dumating si Eunho sa tamang oras upang iligtas siya. Nagpanggap siyang leader ng grupo mula sa ibang entertainment company at tinakot ang scam company. Nahayaan si Jenny, ngunit paanong maluloko ng ganoong paraan? Ang mga ito, kaya lumipat si Eunho sa 36 na paraan at ang pagtakas ang pinakamahusay na paraan. Si Eunho at Jenny ay hinabol ng mga tauhan ng scam company. Tumakbo silang nang mabilis at hindi sinasadyang nakita sila ni Dumi na nakaupo. Kasama si Naon sa sasakyan sa gilid ng daan, ngunit hindi sila tumulong. Muntik nang maabutan si Eunho at Jenny. Sa kabutihang palad, dumating ang dalawang matapang na miyembro ng grupo ni Eunho upang iligtas sila. Nagpanggap silang mga nagdadaan at nagbuhos ng mainit na kapesa. Direktor ng kumpanya kaya huminto ang mga humahabol para asikasuhin ang kanilang boss na may paso. Matapos iligtas si Jenny, bumalik ang grupo sa kumpanya at sinimulan nilang gawin ang marketing para sa soju na alak. Sa kabilang banda, pumirma si Naon ng kontrata sa sikat na lalaking aktor upang ipromote ang alak. Hindi nagpatalo si Eunho. Nagpuyat siya upang maghanda para sa presentation. Malapit na ang araw ng presentation at pareho silang may kani-kanilang alas. Naghanda silang pumasok sa labanan upang manalo. Inanyayahan ni Naon ang sikat at gwapong aktor sa kumpanya upang magbigay ng ebidensya para sa plano ng kanyang grupo. Labis na nasiyahan ang mayamang anak sa presentation. Ni Naon ayaw na niyang bigyan ng pagkakataon si Eunho na mag-present at nagpasya na ibigay ang soju na proyekto sa grupo ni Naon at Dumi. Sa kalagitnaan ng maayos na pagpapatuloy ng lahat, biglang dumating ang mga reporter sa kumpanya upang tanungin ang gwapo aktor tungkol sa isang iskandalo. Ang balita tungkol sa pagbibigay ng pinagbabawal na gamot ng aktor ay isinapubliko at ang nagsumbong ay walang iba kundi si Naon. Agad na nagpatawag ng pulong si Dumi at ibinunton ang lahat ng responsibilidad kay Naon. Wala siyang alam tungkol dito at siya rin ang pumirma ng kontrata kasama ang aktor. Ngunit ang nakakagulat ay hindi sinisi ng board of directors si Naon. Salamat sa kontrata na humihingi ng kabayaran sa aktor kung maapektuhan ang kanyang reputasyon. Dahil sa iba, bilang resulta, nagtagumpay si Naon na ayusin ang sitwasyon at naging bayani sa mata ng kumpanya. Si Dumi naman ang kailangang magdusa sa lahat ng kahihinatnan. Dahil sa iskandalo na iyon, kaya ibinigay ng kumpanya ang soju na proyekto. Sa grupo ni Eunho, dati naiinis si Eunho kay Naon dahil kakampi niya si Dumi, ngunit pagkatapos nito, mas gumaan ang kanyang loob. Nagpasalamat siya kay Naon sa pagtulong. Pumasok silang dalawa sa pulong ng may matibay na kumpiyansa. Tinalakay ni Eunho ang kanyang ideya sa board of directors. Nakita niya na mas nagiging maganda ang pagkonsumo ng alak kaya nagpasya siyang maglunsad na walang alkohol na naglalayong sa mga hindi umiinom ng alak. Ngunit nais pa rin maramdaman na umiinom. Ang ideya ni Eunho ay bago at kawili-wili. Sumang-ayon ang board of directors ng kumpanya na ipatupad niya ito. Hindi nagtagal, nagdaos si Eunho ng isang non-alcoholic party sa paaralan at inanyayahan ang mga mag-aaral at guro na dumalo. Ang buong grupo ni Eunho ay nagbihis bilang mga mag-aaral na nagdala ng masayang at kabataan na atmosfera. Sumunod na dumating, si Naon. Balak lang niyang dumalo at umalis, ngunit nang makita siya ni Eunho, hinabol niya ito habang may dala siyang 2 bote ng alak. Gusto niyang magdiwang kasama si Naon sa tagumpay ng kaganapan. Dahil sa sobrang tuwa, hindi napansin ni Eunho na ang hawak niyang baso ay soju. Uminom ng kaunti si Naon habang nakikinig sa masayang balita ni Eunho. Sa pagkakataong ito, nagwagi silang dalawa at tinalo si Dumi. Lalo pang lumiwanag ang anyo ni Naon. Ang lahat ng tagumpay ay dahil
Sa pagiging kalmado at kasanayan ni Boss Naon gusto ni Naon na uminom ng mag-isa, ngunit ayaw ni Yunho. Nahayaan siyang gawin ito. Sinasabi niyang siya mismo ang dapat magbuhos ng alak kay Naon at mag-enjoy silang dalawa. Nang tumingin si Naon sa mga mata ni Yunho, na antig ang kanyang puso. Tinitigan niya si Yunho nang may malambing na tingin. Hawak ni Yunho ang baso ng alak. Masayang nakipag-toast kay Naon na siyahan silang dalawa sa tahimik at mapayapang gabi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakatanggap si Naon ng mensahe na may address at sinabing magkita sila sa isang kainan. Plano niyang pumunta, ngunit agad siyang pinigilan ni Yunho dahil nag-aalala siya na may panganib. Pagdating doon, hula ni Naon na ang nagpadala ng mensahe ay kasabwat ni Dumi. Naramdaman niya na kung hindi siya pupunta sa pagkakataong ito, hindi niya malalaman kung sino ang gustong targetin siya. Nang marinig ito, sinabihan lang ni Yunho si Naon na mag-ingat at bumalik ng ligtas. Sumang-ayon si Naon at naging masunurin. Hindi napigilan ni Yunho ang pagiging kaibig-ibig ni Naon kaya binigyan siya ng halik. Hindi na rin nahiya si Naon kusa siyang lumapit at niyakap si Yunho at hinalikan ang mga labi ni Yunho sa kanyang katawan nang hindi alam na nasaksihan ni Junwoo ang buong pangyayari mula sa malayo. Pagkatapos ng halik, sinundan ni Naon ang mensahe at pumunta sa address na ipinadala dito. Dumalo sina team leader Nam at Director Han. Lahat sila ay matataas na pinuno sa Susu Company. Habang papasok si Naon, sumakit bigla ang kanyang ulo. Ang sakit ay biglaan dahil sa pagod ni Yunho kaya nahilo si Naon at nawala ng malay sa lugar. Samantala, si Yunho na nasa bahay ay nakaramdam din ng sakit ng ulo. Kasabay ng malakas na tunog nang marinig niya ang doorbell. Inakala niyang umuwi si Naon, hila-hila niya ang sarili para magbukas ng pinto, ngunit pagdating niya ay nawalan din siya ng malay. Si Junwoo ang sumalo sa kanya. Sa kinaroroonan ni Naon, sina team leader Nam at Director Han ay nagtataka sa nangyari. Nang tulungan nilang tumayo si Naon, nagising ang katawan ni Yunho. Naguguluhan siyang nagtanong kung bakit siya naroroon. Pagkatapos, naisip ni Yunho at napagtanto niya na nakabalik na siya sa kanyang sariling katawan. Nagmamadaling pumunta si Yunho sa salamin. Oh my God, ang kaakit-akit na katawan at gwapong mukha, na ito ay bumalik na sa tamang kaluluwa nito. Tuwang-tuwa si Yunho at hindi niya maisara ang kanyang bibig. Samantala, si Naon naman ay nagising at nakita ang sarili na nakahiga sa bisig ni Junwoo. Naintindihan din niya na bumalik na ang kaluluwa sa tamang katawan. Nagreklamo siyang, bakit ngayon pa kayo nagpalit ng katawan sa mahalagang sandaling ito? Nagtanong si Junwoo kung anong kasunduan ang mayroon sila ni Yunho at bakit sila nakatira sa iisang bahay. Labis ang tuwa ni Yunho dahil nabawi niya ang kanyang katawan. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang misyon. Lumalabas na hindi gusto ni Director Han si Naon. Matapos masaksihan ang katusuhan at kaunting kasamaan ni Yunho sa nakalipas na panahon, gusto niya itong hilahin sa kanyang panig. Nang matapos ang trabaho, masayang umuwi si Yunho at niyakap si Naon. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay naresolba na ang sumpa na iyon. Ngunit hindi niya napansin na naroon din si Junwoo sa bahay. Nang makita ni Yunho si Junwoo, nagselos siya at nagtalo sila ni Junwoo kung bakit ito naroon. Sumasakit ang ulo ni Naon sa pakikinig sa pag-aaway ng dalawang lalaki. Hinila ni Naon si Yunho papasok sa kwarto. Gusto ni Naon na ikwento ni Yunho ang lahat ng tungkol sa pagpupulong niya sa misteryosong tao na iyon. Tinanong niya si Yunho kung si Director Han ba ang sumusuporta kay Junwoo sa nakalipas na panahon. Ngunit hindi naman kasing talino ni Naon si Yunho para mapansin iyon. Ikinuwento lang niya ang tungkol sa pagnanais ni Director Han na sumama siya sa kanyang grupo. Matapos mawala ang pagtataka ni Naon tungkol doon, nagtaka naman siya sa pagpapalit ng kaluluwa. Inisip niya na marahil ay may kinalaman ito sa halik nila kagabi. Kaya dinaganan niya si Yunho at hinalikan para makapagpalit sila ulit. Dahil kailangan pa niyang manatili sa katawan ni Yunho ng mas matagal. Ngunit tumanggi si Yunho dahil nahirapan siyang masira ang sumpa at nangako si Yunho na magpapanggap siyang kakampi ni Director Han para makahanap ng ebidensya. Nang matapos, lumabas si Yunho at nakipag-agawan kay Junwoo para sa sofa ni Naon. Pareho silang gustong matulog sa iisang bahay, kasama ang gusto nila. Ang kasalukuyang Yunho ay mas katulad ng kanyang tunay na pagkatao. Ang bidang babae ay nasa kwarto at hinayaan lang ang dalawang lalaki na maglokohan. Patuloy siyang nag-aaral tungkol kay Director Han. Naisip niya na kung si Director Han ang nag-utos na patayin siya, malamang na siya rin ang may kagagawa ng kaso ng pagpatay 5 taon na ang nakalipas. Naalala niya na 5 taon na ang nakalipas, si Naon ang namamahala sa advertisement para sa isang tatak ng scented candle. Gayunpaman, nagkaroon ng insidente at sumiklab ang internal na hidwaan sa loob ng kumpanya. Sa kabilang dako, si Dumi ay naghihintay sa labas ng bahay ni Director Han. Dati silang nagtulungan at nagkutsabahan upang sirain si Naon. Ngunit ngayon ay tinalikuran na si Dumi dahil matigas ang ulo niya at walang silbi. Bilang resulta, kinuha siya ni Team Leader Nam na mahilig sa babae. Ibinunyag niya na lumipat na si Director Han kay Yunho. Sa parehong oras, sa bahay ni Naon, sa wakas ay nanalo si Yunho sa sofa para makahiga. Habang nakahiga, inalala ni Yunho ang mga pagkakataong hinalikan niya si Naon. Naalala niyang hinalikan niya si Naon ng ilang beses ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon nagpalit ng kaluluwa. Kaya, may ideya siyang lumabas sa kanyang isip. Kailangan ng mahaba at malalim na halik para magkaroon ng epekto. Samantala, nahihirapan matulog si Junwoo dahil sa sahig siya nakahiga. Dahil sa maliwanag na ilaw ng bahay, tumayo si Junwoo at pinatay ang lahat ng ilaw nang hindi alam na takot si Naon sa dilim. Nang patayin ng ilaw, si Naon na nasa kwarto ay nakaramdam ng pagka-suffocate na parang may masamang espiritu na laging nakasunod sa kanya at gustong sakalin siya.
Walang nakakaalam na sa sandaling namatay ang ilaw. Sa templo ng matalik na kaibigan ni Eun-ho, ang mga kandila ay bigla at misteryosong namatay lahat. Nataranta ang bidang babae sa loob ng kwarto. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Eun-ho, tumakbo papasok at binuksan ang ilaw. Nag-alala siya para kay Naon. Nag-alala si Junwoo para kay Naon ngunit pinalabas siya nito nang walang pakiramdam. Si Eun-ho na nasa katawan ni Naon noon ay nakakita rin ng nakakatakot na bagay sa dilim. Kaya bilubos niyang naunawaan ang takot ni Naon. Alam niyang nagpapanik pa rin si Naon kaya nanatili si Eun-ho at pinatahan siya. Kinabukasan ng umaga, sa Sunsu Advertising Company, inihayag ng bulletin board ang pagbabalik ni Naon bilang marketing team leader no isa ng Sunsu. Ang grupo naman ni Dumi ay tahimik na umatras at nagbigay daan. Ngayon, nagpakita si Naon taglay ang kanyang tunay na astig na aura. Binati ng direktor si Naon sa pagbabalik sa kanyang tamang posisyon. At tinanong kung ano ang gagawin niya sa basement team. Tuwang-tuwa ang basement team dahil akala nila ay aakyat na sila at makakasama ang lahat. Dahil sa huli, nagtulungan din naman sila bilang magkakakoponan. Ngunit agad silang binuhusan ni Naon ng malamig na tubig. Sinabihan niya ang mga dating kasamahan na manatili at magtrabaho sa basement at protektahan ito. Bukod pa rito, may bago silang miyembro at ito ay si Dumi. Mula ngayon, ang hambog na babae na iyon ay magtatrabaho sa basement. Nagulat ang lahat sa mabilis na pagbabago ng ugali ni Naon na mas mabilis pa sa pagbabago ng panahon. Kahapon ay masaya at nagbibiro pa, ngunit ngayon ay malamig at walang damdamin. Nang matapos, ipinatawag ni Naon ang buong kumpanya para sa isa emergency meeting upang ayusin ang estilo ng pagtatrabaho. Binanggit niya na sa nakalipas, bukod sa basement team na may matagumpay na proyekto, wala nang ibang koponan ang nakagawa nito. Pagkatapos, sinimulan niyang hatiin ang mga proyekto na ipinadala ng mga kliyente sa Sunsu para sa advertisement sa mga koponan. Gustong-gusto ng basement team ang mga magagandang proyekto, ngunit hindi sila binigyan. Sa huli, ang pinakamasamang proyekto na ayaw gawin ng sinuman ay itinalaga sa basement team. Halos maiyak ang lahat ngunit hindi sila naglakas loob na tumutol. Ang proyekto ay ipromote ang isang motel na malapit ng magsara. Nang matanggap ang gawain at makarating sa basement upang magdiskusyon, nagbigay ng ilang impormasyon ang isang kasamahan kay Eun-ho tungkol sa motel na iyon. Sabi nila, mukha itong napakatanda at parang malapit ng gumuho. Bukod pa rito, iilan lang ang pumupunta doon tulad ng mga nagtataksil o mga menor de edad. Nagulat si Eun-ho dahil kailangan niyang tanggapin ang mahirap na proyektong ito. Ngunit kailangan nilang maging determinado na pumunta sa motel upang mag-survey dahil ayaw nilang mawala ng trabaho. Si Dumi na team leader ay wala. Tinawagan siya ngunit hindi siya sumasagot at ayaw sumali. Papasok na sana sila upang tingnan ang loob nang biglang lumabas ang isang dalagita. Sinabi niya na umuwi na lang sila dahil hindi na kailangan ng advertisement dito, dahil muntik na silang mawala ng pagkakakitaan. Sinubukan nilang kumbinsihin ang kliyente na manatili. Kahit na medyo kahina-hinala ang proyekto, mas mabuti nang mayroon kaysa wala. Tumayo si Eun-ho at nangakong tiyak na babangon. At magiging marami ulit ang bisita sa motel. Kahit na mahaba ang kanilang pagpapaliwanag, ayaw gumamit si Jenny ng matinding paraan. Pareho silang magkaedad kaya madali silang magkausap. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkukwentuhan gamit ang Gen Z na wika, pumayag na rin ang dalagita na ibigay ang susi ng motel. Masayang pumasok ang buong koponan ngunit, nang pumasok sila, kinilabutan sila. Ang motel ay may dilaw, pula, asul at lila na ilaw na parang bahay multo. Kahit isang maliit na tunog lang ay nagpatindig balahibo sa lahat. Hindi na nakakapagtaka kung bakit walang bisita. Dumaan ang buong koponan sa isang kwartong bukas. Si maliit na Jenny ay pinilit ng buong koponan na pumasok at tingnan ang kalagayan ng kwarto. Nagulat siya at halos himatayin nang makita niyang maraming ipis sa buong kwarto. Ngunit hindi pa iyon ang lahat nang makita niya ang mukha ng may-ari. Doble ang takot niya at halos atakihin sa puso. Ngunit ang nakakatakot na matandang babae pala ang nagpadala ng application sa kumpanya para sa advertisement. Ngunit ngayon, nagbago ang isip niya at ayaw na niyang ituloy. Kahit anong panghihikayat ang gawin nila, pinalayas pa rin sila ng matandang babae. Sa kabilang dako, si Naon ay nasa motorcycle company para makipag-usap tungkol sa isang bagong proyekto. Mukhang gusto ni Director Han na agawin ang proyektong ito. Kaya kailangan niyang pumunta rito para kumbinsihin muna ang kliyente. Kasabay nito ang pamilyar na tunog ng kampana at imahe. Nang humupa ang sakit ng ulo, iyon din ang sandali na nagpalit muli ng katawan ang pangunahing magkasintahan. Nagulat si Naon sa katawan ni Eun-ho nang makita ang sarili sa motel. Nagalit siya at inutusan ang buong grupo na umuwi muna. Biglang may natanggap na mensahe ang telepono ni Eun-ho. Ang nagpadala ay si Director Han. Sinabi niya na sumang-ayon siya sa kondisyon na ibinigay ni Naon sa katawan ni Eun-ho noon. Ngunit bilang kapalit, kailangan ding gawin ng maayos ni Eun-ho ang ipinangako niya. Hindi maintindihan ni Naon kung ano ang pinagkasunduan ni Eun-ho at Director Han. Kaya pala, noong gabing iyon, kinumbinsi ni Director Han si Eun-ho na kumampi sa kanya. Kailangan niyang makuha ang paparating na proyekto ng motorsiklo. Bilang kapalit, gusto lang ni Eun-ho na ikwento ni Director Han ang katotohanan tungkol sa kaso 5 taon na ang nakalipas. Bumalik sa kasalukuyan, si Eun-ho sa katawan ni Naon ay nasa kumpanya pa rin ng motorsiklo. Bigla siyang nagpahayag na aatras siya sa proyekto. Ito kahit na kanina ay pinipilit pa ni Naon na makuha ito. Pagkatapos tanggihan ang proyekto, umuwi si Eun-ho at agad siyang tinakot ni Naon, tinatanong tungkol sa proyekto ng motorsiklo at ang kasunduan nila ni Director Han. Hindi nangahas magsalita si Eun-ho.
Hindi maintindihan ni Naon kung bakit sa tuwing dumarating sa mahalagang bahagi, nagpapalit na naman ng kaluluwa. Hiningi ni Naon na halikan si Eunho para bumalik ang kaluluwa. Ngunit tumanggi si Eunho dahil naniniwala siyang hindi sa halik nakasalalay ang pagpapalitan. Gayunpaman, hindi nakayanan ni Eunho si Naon sa kanyang malaking katawan kaya nagmamadali siyang hinalikan si Naon para mapagbigyan siya. Ngunit hindi pumayag si Naon, pinilit niya si Eunho na gawing malalim ang halik. Biglang lumitaw ang karibal na si Junwoo at iniligtas si Eunho. Ngunit may kakaibang nangyari, maya-maya, sumakit ulit ang ulo ng dalawa at nagpalitan na naman sila ng kaluluwa. Sumasakit ang ulo, hindi nila maintindihan ang mekanismo ng pagpapalitan. Ngunit ang mas sumasakit ang ulo ay si Junwoo. Sa tuwing nakikita ni Junwoo si Naon at Eunho na magkalapit, naiinis siya, nag-iinit at nagsiselos. Kinaumagahan, papunta sa trabaho, ang dalawang binata ay nagpumilit na umupo sa tabi ng driver's seat kasama si Naon. Ang resulta, pareho silang nakaupo magkatabi. Kamakailan, nagpahanap si Naon ng isang kasamahan na magmamanman sa mga kilos ni Director Han. Hindi niya maintindihan kung ano ang koneksyon nito sa kumpanya ng motorsiklo, ngunit tila maganda ang trato sa kanya. Biglang nag-text ang kinatawan mula sa panig ng motorsiklo. Tinatanong siya tungkol sa pag-atras sa proyekto. Agad siyang tumawag kay Eunho, nagtatanong kung ano ang pinag-usapan nila sa partner kagabi. Naudlot ang usapan ng pareho silang sumakit ang ulo at nahilo. Naiinis si Naon nang makita ang koponan ng basement sa isang motel. At nang aalis na siya, hinarang siya ng buong koponan at pinilit na sumali. Wala siyang nagawa kaya napilitan si Naon na manatili. Gabi na ngunit wala pa ring magandang ideya. Sa labas, malakas ang ulan at kumikidlat. Naiinip si Naon at hindi na makatiis pa, kaya tumayo siya para umuwi. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Akala niya, dahil nasa katawan siya ni Eunho, hindi na siya natatakot sa dilim, ngunit hindi pala, nakaramdam pa rin siya ng hirap sa paghinga. Nakita ng buong koponan na hindi maganda ang kalagayan ni Naon kaya inilabas nila siya. Biglang may mga tunog sa paligid na nakakakilabot. Isang anino ang dumaan sa madilim na pasilyo na parang multo. At pagkatapos, lumitaw ang may-ari ng motel na nagdulot ng takot sa lahat. Ngayon, kumalma na siya at humingi nang paumanhin dahil pinagtabuyan niya ang lahat kagabi. Sa kasalukuyan, nakatira lang siya doon kasama ang kanyang apo. Ayaw niyang ipagbili ang motel na ito dahil maraming alaala ang nakakabit dito. Biglang nakaramdam ng pakikiramay si Naon sa matanda dahil maaga rin siyang nawala ng pamilya. Kaya, natulog ang buong grupo sa motel noong gabing iyon. Sa unang pagkakataon, natulog si Naon kasama ang lahat. 4 na tao sa isang masikip na bahay at dagdagan pa ng hilik ng prinsesa talagang bangungot. Kinaumagahan, naisip ni Naon ang isang bagong plano para sa motel. Sa simula, hindi interesado ang apo ngunit napaisip ng binalikan ang mga lumang alaala. Naalala niyang dati, laging masaya at nakangiti ang maglola habang magkasama. Lumipas ang mga araw at lumaki ang apo. Ang mga silid ay nanatiling katulad ng dati at gusto ni Naon na ipromote ang motel sa isang istilong nostalgic upang mapanatili ang init nito. Ngunit sa kondisyon na mula ngayon, hindi napapayagan ng matanda ang mga nagtataksil na mag-asawa o mga menor de edad na pumasok. Ipinaliwanag ng matanda na ang mga taong iyon ay pumupunta rito hindi para makipagrelasyon at ang mga kabataan naman ay gusto lang mag-party. Pagkatapos, ipinasa ni Naon ang trabaho sa koponan ng basement. Pagkasabi nito, umalis siya at nakatanggap ng text mula kay Director Han. Ang nilalaman ng mensahe ay humihiling kay Naon na magkita sa itinakdang lugar para sa isang mahalagang usapan. Nagplano siyang sumakay ng taxi, ngunit inatake na naman siya ng sakit ng ulo. Pagkagising niya, bumalik sa kani-kanilang katawan ang kaluluwa ng bida. Nagulat si Naon nang makita niya ang sarili na nasa isang tindahan at bumibili ng puting bulaklak para sa libing. Gusto niyang tawagan si Eunho para linawin, ngunit hindi siya pinansin. May relo si Naon sa kanyang pulso na may function na recording, kaya binuksan niya ito at pinakinggan. Ayon sa recording, habang si Eunho ay nasa katawan ni Naon, nakipagkita siya sa kumpanya ng motorsiklo at tinanggihan ang pakikipagtulungan. Pagkatapos, humingi rin siya ng pansamantalang bakasyon mula sa kanyang boss. Panghuli, nakita niya si Junwoo at humiling sa kanya na alagaan si Naon ng mabuti. Samantala, si Eunho naman ay may dalang puting chrysanthemums at papunta sa isang templo. Nakatanggap ng text message ang babaeng bida mula kay Eunho na sinasabing pumunta siya sa templo kung gusto niyang malaman ang katotohanan. Dali-daling nagmaneho si Naon. Pagdating niya, naramdaman ni Naon na pamilyar ang ilang imahe sa templo. Habang naglilibot, nakita ni Naon ang dambana ng isang babaeng nagngangalang Daon. Sa paligid ay may mga larawan ng matalik na kaibigan niyang si Daon kasama si Eunho. Bago pa man niya maintindihan kung ano ang nangyayari, pumasok ang lalaking bida. Ang ekspresyon ni Eunho sa sandaling iyon ay ibang. Iba sa masayahin niyang ugali araw-araw. Nagsimulang magkwento si Eunho kay Naon. 2 taon na ang nakalipas, pumunta si Eunho sa paaralan para makita si Naon. Ang totoo, sinadya niyang lapitan ito at hindi. Nagkataon lamang dahil kilala na niya ito noon pa. Naalala ni Naon ngunit hindi niya matandaan kung saan at paano niya nakilala si Eunho. Nang bigkasin ni Eunho ang isang pangungusap, nag-isip siya. Bibigyan kita ng 1 linggo para alalahanin. Kung tapat kang humingi ng tawad, pag-iisipan ko. Ang mga salitang iyon ay katulad ng sinabi ni Department Head Han maraming taon na ang nakalipas. Binigyan niya si Naon ng 1 linggo para asikasuhin ang kasong may kinalaman sa scented candle. Tama, ito ay muling tungkol sa scented candle. Sa ibang pangyayari, pumunta si Jomi sa motel para hanapin si Naon ngunit hindi niya ito nakita. Kaya tinawagan niya si Naon, tinakot at sinabing malapit na siyang bigyan ng sorpresang regalo.
Agad, lumabas ang mga post sa social media at newsfeed na nagbubunyag kay Naon. Ang pangunahing nilalaman ay ang maduming mukha ni Naon 5 taon na ang nakalipas. Desidido si Jomi na pabagsakin si Naon para mabawasan ang galit niya. Naguguluhan at nababagabag ang babaeng bida. Umuwi siya upang tingnan kung nandoon si Eunho. Nakita lang niya sa bahay ang tungkol sa sunog ng scented candle 5 taon na ang nakalipas. Nalulungkot si Naon habang inaalala ang araw na pumunta siya sa pinangyarihan ng sunog, dala ang puting bulaklak bilang pag-alala sa namatay. Biglang maitim na usok ang lumitaw sa paligid ni Naon, binalot siya na nagdulot ng takot at hindi makahinga. Marahil ang nakakatakot na bangungot na iyon ay sumusunod pa rin sa kanya hanggang ngayon. Habang nag-iisip, dumating si Junwoo para hanapin siya. Alam niyang nasa krisis si Naon kaya nag-alok siya ng tulong. Gayunpaman, bastos siyang tinanggihan ni Naon. Kasabay nito, nakikipagpalitan ng salita si Eunho kay Director Han. Ibinintang ni Han ang buong insidente ng sunog ng scented candle 5 taon na ang nakalipas kay Naon. At nagbigay din siya kay Eunho ng mahalagang ebidensya para tulungan siyang pabagsakin si Naon. Kinaumagahan, pumunta ang babaeng bida sa kumpanya para tanungin si Director Han. Inamin niya na nakipagsabuatan siya kay Eunho para paalisin si Naon sa kumpanya. Hintayin mo lang, yoon Naon, kung paano gagamitin ni Eunho ang ebidensya na iyon para akusahan ka. Sa kabilang banda, si Eunho sa templo ay inaalala ang mga araw na kasama niya ang matalik niyang kaibigan na si Daun. Noon, pareho silang nagpaplano na paunlarin ang kanilang scented candle. Kung na-advertise pa ito ni Sansu, tiyak na magiging masikat ang scented candle. Napakalapit nila na mayroon silang parehong couple bracelet. Alam ni Naon na hindi siya maaaring maghintay na lang, kaya agad niyang tinipon ang buong grupo upang planuhin ang proyekto ng motorsiklo. Ayaw niyang maunahan si Director Han, kaya kailangan niyang hanapin ang kahinaan nito. Biglang lumapit si Ajomi para inisin si Naon. Sinabi niya na hindi ba ninakaw ni Naon ang ideya ng scented candle 5 taon na ang nakalipas. Ng ibang tao at ngayon, nagpapanggap ka pa? Hindi nag-abala si Naon dahil ang nasa isip lang niya ay patumbahin muna si Director Han at susunod si Ajomi. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa pulong ng kumpanya ng motorsiklo. Kahit na hindi na siya ang namamahala sa proyektong ito, humingi pa rin siya ng pagkakataon sa management na magbigay ng presentasyon. Dahil kumpiyansa siya ang pinakamahusay at number 1 na team leader ng Sansu. Walang makakagawa ng mas mahusay na pag-promote ng tatak kaysa sa kanya. Nagsalita ang direktor, sinabing nag-nominate ang Sansu ng bagong talent at paparating na siya. Walang iba kundi si Eunho ang taong iyon. Pumasok si Eunho at kumpiyansang ipinakilala ang sarili bilang bagong appointed team leader ng Sansu. Handa na silang magkaroon ng showdown sa presentasyon ng proyekto. Tingnan kung sino ang mas magaling. Biglang sumakit ang ulo nila sa kritikal na sandali. At syempre, nagpalitan na naman ang kanilang kaluluwa. Balik tayo sa nakaraan, 5 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, dinala ni Eunho ang proyekto ng scented candle sa Sansu Group, umaasang makipagtulungan, ngunit dahil hindi siya taga kumpanya, tumanggi ang mga security guard na papasukin siya. Nagkataon na habang agawan sa guard, nabangga ni Eunho si Naon. Nagmamadali siyang pumasok sa trabaho, may dala lang siyang bag, ngunit nakalimutan ang kanyang Hindi pinayagan si Eunho na pumasok kaya dinala niya ito pauwi. Araw iyon ng presentasyon ni Naon. Siya ay isang ordinaryong empleyado pa lamang na nagsisimula sa Sansu. Samantala, sina Director Min at Director Han ay mga senior executive. Binuksan ni Naon ang proyekto, naghahanda na mag-present, ngunit nagulat siya dahil mali ang nakuha niyang proyekto. Marahil nagkapalit sila dahil sa banggaan nila ni Eunho sa lobby. Wala siyang nagawa kundi mag-present ng walang detalyadong draft o sketch. Mukhang hindi interesado si Department Head Han sa kanyang proyekto. Sa halip, binigyan niya siya ng 1 linggo upang bumuo ng isang hot-scented candle brand. Pagkatapos ng pulong, nakatanggap si Naon ng pampatibay loob mula kay Director Min. Magsikap ka para sa bagong proyekto upang mas maging mahusay sa susunod. Dahil kung maaprubahan ang proyekto ng scented candle, makokonsidera si Naon para maging team leader. Noong panahong iyon, malapit na malapit si Jomi. Kay Naon, laging sumasama at nag-cheer kay Naon. Sa kabilang banda, napansin ni Eunho habang pauwi na mali ang nakuha niyang proyekto ni Naon. Agad siyang bumalik sa Susu Company. Ngunit ayaw pa ring papasukin ng mga security guard. Ngunit dahil gusto niyang bawiin ang scented candle project na pinaghirapan nilang gawin ng kaibigan niya, hindi inalintana ni Eunho ang banggaan at tumakbo sa mga security guard kahit hinahabol siya mula sa 3 floor hanggang 0 D lift. Ngunit sa huli, nahuli pa rin siya at kinalagkad palabas. Bigla niyang naalala ang maling dokumento na nakuha niya kaninang umaga at binuksan ito. Talaga namang napakabago ng proyektong ito. Pinagsasama ang moderno at klasiko sa isang natatanging paraan. Kinaumagahan, pumunta si Naon, Jomi, at John Woo sa isang non-tangible cultural heritage house. Ang mga artisan dito ay gumagawa ng tradisyonal na scented candles. Nang malaman ng may-ari na si Naon ay mula sa Sansu Advertising Group, agad siyang tumanggi. Ayaw niyang gawing commercial ang scented candle. Kalmado pa rin si Naon at tinamaan ang kahinaan ng may-ari. Nabalitaan ni Naon na ang anak ng may-ari ay may malubhang sakit at kailangan ng malaking halaga para sa pagpapagamot. Inalok niya ang kontrata na may malaking halaga at sinabing, ito na ang pagkakataon niyang iligtas ang kanyang anak at umalis. Pagkaalis ng grupo ni Naon, dumating din si Eunho na may ideya na makipagtulungan din sa mga artisan tulad ni Naon.
Biglang natumba ang anak ng may-ari dahil sa matinding sakit at nasa kritikal na kondisyon. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang alok na pakikipagtulungan ni Naon. Pagkatapos ng ilang araw, kumalat ang brand ng scented candle sa komunidad at positibo ang pagtanggap ng lahat sa bagong produkto. Dahil dito, si Naon ay ikinonsidera para maging marketing team leader. Tanging si Daon, ang matalik na kaibigan ni Eunho, ang nagdusa dahil ninakaw ang ideya. Hindi matiis ni Eunho na makitang nagdurusa ang kanyang matalik na kaibigan, kaya pumunta siya sa harap ng kumpanya para magprotesta, ngunit walang awa siyang pinalayas ng security guard. Sinubukan ni Eunho na isulat ang kanyang numero ng telepono sa front desk at tumawag ng direkta kay Naon. Ngunit tinanggihan ng babaeng bida ang lahat at binigyan si Eunho ng 1 linggo. Kung makakahanap siya ng ebidensya sa loob ng 1 linggo na nagpapatunay na nagnakaw siya, hihingi siya ng tawad. Hindi alam ni Eunho na sa parehong oras, hindi sinasadyang nahulog ni Daon sa bahay ang nagliliyab na kandila sa tumpok ng papel at nagliyab ang apoy. Ang kawawang babae, paralisado ang binti, ay hindi nakalabas sa apoy. Nang umuwi si Eunho, huli na ang lahat. Si Daon ay pumanaw na ng tuluyan. Balik sa kasalukuyan, ang pangunahing mag-asawa ay nagpalitan ng kaluluwa sa gitna ng pulong. Sa takot na magsalita si Eunho sa katawan ni Naon ng mga walang kabuluhang bagay, tinakpan niya ang bibig ni Eunho at hinila siya palabas. Ngayon, naging malinaw na ang lahat. Ang totoo, laging nasasaktan si Eunho sa pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan kaya nilapitan niya si Naon, naghihintay ng araw ng paghihiganti. Dati, nasa templo siya, sa harap ng dambana ni Daon. Araw-araw siyang nagdarasal sa Diyos at Budha na ipagpalit ang kaluluwa niya kay Naon. Gusto niyang angkinin ang katawan ni Naon, para madaling sirain ang karera nito. Nang marinig ito, gusto ni Naon na halikan agad si Eunho para bumalik ang kaluluwa sa dati. Gayunpaman, ang labanan at pagkakautang ngayon ay hindi na malulutas ng isang halik lang. Nag-aaway ang pangunahing mag-asawa ng hindi napapansin. Na narinig ni Ajomi ang lahat sa likuran nila. Hindi na sikreto ang kwento ng pagpapalit ng kaluluwa. Umalis si Naon at nag-isip kung anong ebidensya ang hawak ni Director Han tungkol sa insidente ng scented candle 5 taon na ang nakalipas at ginawa itong kondisyon para makipag-ugnayan kay Eunho. Hindi baki sinunog na niya ang lahat ng may kinalaman dito. Kinaumagahan, pumunta si Naon sa kumpanya para makita si Director Han. At diretsong tinanong tungkol sa ebidensya, ngunit napakahigpit niya. Bukod pa rito, may balak siyang pansamantalang ilipat si Naon sa katawan ni Eunho sa ibang kumpanya, kaya hinila ni Naon ang kanyang mga kasamahan upang maging kakampi. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Eunho na hintayin ang sandali para makuha ang ebidensya na ninakaw ni Naon ang proyekto ng scented candle mula kay Director Han. Biglang lumapit ang basement team at nag-alok na tulungan si Eunho sa proyekto ng motorsiklo. Ikinuwento pa nila ang tungkol sa araw na nasa motel si Naon sa katawan ni Eunho kung paano niya tinulungan ang maglola na magkasundo at buhayin muli ang negosyo ng motel. Si Jomi, matapos marinig ang malaking sikreto, tumawag kay team leader Nam at nagsumbong. Tumawa siya ng malakas nang marinig ang sikreto. Siguro, nanonood si Jomi ng TikTok ng higit sa 180 minuto araw-araw. Walang ganoong kabaliwan na pagpapalit ng kaluluwa dito. Seryosong sinabi ni Jomi na mag-imbestiga si team leader Nam at malalaman niya ang katotohanan. Kung totoo ang pagpapalit ng kaluluwa, madali nating mapapaalis ang mga ito sa kumpanya. Naisip niyang may punto ito kaya nagkunwari siyang nagtanong kay Naon tungkol sa field trip noong nakaraang taon. Ngunit tila walang naaalala si Naon. Dahil hindi na makakasali si Naon, lihim silang pumasok sa pabrika ng kotse upang mag-imbestiga. Sa kasamaang palad, dumating si Eunho na may kaluluwa ni Naon, kasama ang kanyang bagong grupo. Naunahan niya sila at sinusulan ang isip ng direktor. Magaling ang 4As na direktor sa paggawa. Nang makina ngunit medyo naguguluhan ang isip. Nang maagaw ang proyekto, umuwi si Eunho na bigo. Ayaw niyang maulit ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Kinaumagahan, inihayag ni Eunho na ang proyekto ng motorsiklo ay kanya at ninakaw ang ideya ni Naon. Siya mismo ang mag-aasikaso sa deal na ito at ilalabas ang tunay na mukha. Nag-alinlangan ang buong basement team, hindi nila inakala na si Eunho, ang taong may kaluluwa ni Naon na nakilala nila ay magiging ganoon. Pagkatapos, ang tatlo ay nagkunwari bilang tatlong sikat na naglalakad na bulaklak at lihim na pumasok sa opisina ni Naon. Talaga namang magkapareho ang proyekto sa computer sa kay Eunho. Nang bumalik si Naon, muntik na niyang mahuli ang mga daga. Pumunta ang lahat para mag-ulat kay Eunho at nagpahayag ng matinding pagkadismaya kay Naon. Nagpasalamat si Eunho sa tulong ng grupo, ngunit mula ngayon, gusto niyang mag-isa, ayaw niyang idamay ang sinuman. Nang gabing iyon, naghalungkat si Eunho sa mga record sa opisina at nakakita ng isang notebook. Ito ang notebook na laging pinagsusulatan ni Naon ng draft ng lahat ng proyekto araw-araw. Bigla, parang nakita ni Eunho ang isang Naon na laging masipag, nagpupunyagi at nagbibigay ng lahat para sa trabaho. Noong oras na iyon, nagtatrabaho rin si Naon sa kumpanya. Biglang nagulat ang subordinate matapos ang ilang araw ng pagsubaybay. Natagpuan na ang password sa pintuan ng opisina ni Director Han. Pumasok si Naon sa opisina para maghanap ng ebidensya. Sa bulsa ng jacket nito, may nakita siyang pamilyar na disk. Napansin ni Naon sa katawan ni Eunho na ito. Ang disk ng proyekto ng scented candle 5 taon na ang nakalipas. Malinaw na sinunog niya ito kasama ng lahat ng kaugnay na dokumento. Kaya bakit hawak ito ni Director Han? Sa opisina ni Naon, si Eunho sa katawan ni Naon ay masyadong
Pagod kaya nakatulog na lang ng hindi namamalayan. Lihim na pumasok si team leader Nam at ni-restart ang computer. Binura ang lahat ng data tungkol sa deal ng motorsiklo. Ngayon, wala ng presentation material, tiyak na. Mapapahiya si Yunho sa katauhan ni Naon. Kinaumagahan, sumigaw ang buong basement team nang makita na nabura ang data ng proyekto ng motorsiklo sa computer ni Yunho. Ngayon, kailangan nilang magtulungan ng walang plano para sunduin. Muna ang direktor ng pabrika ng motorsiklo. Paglabas pa lang nilang lahat sa gate, naunahan na sila. Ni Naon daon na nauna ng sumalubong sa lalaking nakasalamin. Akala nila matatalo ang basement team sa pagkakataong ito. Ngunit, sa huling sandali, ibinigay ni Naon daon ang proyekto sa basement team. Kasabay ng pag-abot ng evidence drive tungkol sa insidente ng scented candle. 5 taon na ang nakakaraan kay Yunho Naon na nasa katawan ni Naon daon. At sinabi niya ang matapang na salita na sa pagkakataong ito, gusto niyang maglaro ng patas at ayaw nang matawag na magnanakaw. Bukod pa rito, naisip ni Yunho Naon na kung hindi siya atras, baka siya mismo ang sumira sa sarili niyang imahe. Lihim na nagagalak si Director Hanmin na mabibigo si Naon daon sa pagkakataong ito. Pero hindi pa siya nagtatagal ngiti, pumasok na ang buong basement team. Nagsimula siyang mag-present tungkol sa kakaibang motor na gumagamit ng liquid electrochemical battery na orihinal na nilikha ng lalaking nakasalamin. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang kapansanan, ang ideyang iyon ay ninakaw ng technical department ng inyong kumpanya. Higit pa rito, nakipagsabuatan pa ang technical manager kay Direktor Hanmin sa pagpaplano ng lahat at lihim na pag-aanunsyo ng produkto. Nagulat sila at napangangan ng mabunyag ang lahat. Ngunit, nagpumilit pa rin dahil ang sinabi lang ni Yunho Naon sa katawan ni Naon daon ay puro pabalang. Biglang lumapit si Naon daon at nagbigay ng kumpirmadong ebidensya na lihim siyang nakakuha ng data ng recording ni Direktor Hanmin na nakikipagsabuatan sa technical manager. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatanggi si Direktor Hanmin at tumayo, na nakatingin kay Naon daon na nasa katawan ni Yunho Naon nang may matinding galit. Tuwang-tuwa naman ang motorcycle director sa presentation ngayon. Imbestigahan na lang mamaya kung kaninong ideya ang battery, ang mahalaga ay bubuo ng produkto ang kumpanya at ilalabas sa merkado. Natapos ang lahat ng maayos, ngunit ang dalawang bida ay hindi pa rin nagkabati. Siniko ni Naon daon si Yunho Naon at sinabing kapag nagpalit na ulit ang kaluluwa bukas, bibigyan niya si Yunho Naon ng tamang sagot. Bago umalis, hiniling pa ni Naon daon kay Yunho Naon na ibalik ang evidence drive. Kinagabihan, nakaupo si Naon daon at nag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari. Naalala niya ang maikling panahong kasama niya si Yunho Naon. Napakabait at maalalahanin niya at alam niya. Natakot siya sa dilim kaya laging bukas ang mga ilaw sa buong bahay. Kinaumagahan, paggising ni Yunho Naon, napagtanto niyang nagbalik na ang kanyang kaluluwa. Nakita niya ang evidence drive at agad niya itong binuksan. Sa loob, maraming video ng mga sandali ni Daon noong nabubuhay pa siya. Napaiyak si Yunho Naon habang pinapanood ito. Sa ibaba, nakita ni Yunho Naon na may video si Naon daon. Lumabas na siya mismo ang nag-record ng video na ito 5 taon na ang nakalipas. Ang orihinal na plano niya ay makipagtulungan kay Daon dahil nakita niyang napakaunikin ng proyekto. Ngunit ninakaw mismo ni Director Min at inangkin niya ito. Dahil alam niyang kapag naging team leader si Naon daon, makikinabang din siya, at inutusan si Naon daon na ilihim ang bagay na ito. Gayunpaman, nakadama si Naon daon ng konsensya, kaya hindi niya sinira ang drive. Inirecord niya ang ebidensya na ito para patunayan na siya ay walang konsensya. Alam na ni Yunho Naon ang katotohanan, kaya tumakbo siya upang tanungin si Naon daon. 5 taon na ang nakalipas, nagtago ka lang para sa iba. Hindi ikaw ang nagnakaw ng ideya ng iba, tama ba? Bukod pa rito, humingi na ng tawad si Naon daon sa video. Pakiramdam ni Yunho Naon ay walang laman dahil sa mga ginawa niya kay Naon daon kamakailan. Umiyak siya ng labis, hindi na niya sinisisi si Naon daon at tahimik na umalis. Kinaumagahan, kumalat sa internet ang balita tungkol sa pakikipagsabuatan ni Direktor Hanmin at pagnanakaw ng ideya sa loob ng kumpanya. Agad siyang tinanggal sa trabaho para patahimikin ang publiko. Natupad ang pangarap ni Director 4AS sa lungguhit na may kinalaman sa sasakyan at kinilala ang kanyang talento. Dahil sa malaking tagumpay ni Naon daon, isinaalang-alang din ang kanyang promosyon. Ang pinakamasaya ay ang basement team, na pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ay naisama na sa komunidad. Binigyan sila ni Naon daon ng bagong proyekto. Lahat ay nasasabik, ngunit pakiramdam pa rin nila ay may kulang, si Yunho Naon. Tinawagan nila ng tinawagan si Yunho Naon ngunit hindi siya sumasagot. Hindi sila sumuko at nagtungo sa bahay ni Yunho Naon upang kumbinsihin siyang sumali. Ngunit kahit anong pilit nila, wala pa ring intensyon si Yunho Naon na sumali. Hindi tumitigil si Naon daon sa pag-iisip matapos ang tagumpay sa kaso ng motorsiklo. Napaisip siya na galit si Director Hanmin sa kanya ngunit walang motibo para patayin siya. Nagtataka siya kung sino ang may-ari ng maskarang kuneho na pumatay sa kanya. Pinaghihinalaan niya si Manager Ziha o Director Minmin dahil pareho silang sangkot sa kaso ng scented candle at gustong-gusto siyang paalisin. Samantala, ang 2 taong iyon ay lihim na nagpaplano. Gusto nilang pagsamahin ang 2 kumpanya upang itaas ang stock. Ngunit kailangan muna nilang alisin ang tinik sa mata, si Naon daon. Pagkalipas ng ilang araw, nag-organisa ng field trip ang Sunsu Company para sa mga empleyado upang magbago. Ang basement team ang inatasan sa pag-oorganisa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sumang-ayon ang panahon. Wala silang nagawa kundi bumalik sa kumpanya at mag-camping at magtayo ng tent doon. Lahat ay nagsimulang maghanda. Sinadya pa ni Junho na magtayo ng tent malapit kay Naon daon. Paano mawawala ang ating bida sa kasiyahang ito?
Ayaw sumali ni Eunho noon ngunit dinala pa rin siya ni Princess sa The Water Princess doon. Lahat ay masaya maliban kay Jomi na hindi nakikisali. Ang unang laro para pasiglahin ang kapaligiran ay isang mental challenge game. Random na nabunot si Junwoo para umakyat sa stage. Pinayagan siyang pumili ng kalaban na hamunin. At syempre, ang taong gustong makipagkumpetensya ni Junwoo ay si Eunho noon. Ngunit walang interes ang bida kaya tahimik siyang umalis. Sinubukan ni Naon Daun na sundan siya, ngunit nakita niya si Director Min Min sa labas. Naupo silang dalawa at nag-usap sandali na parang napaka-emosyonal. Pero biglang nabanggit ni Naon Daun na pakiramdam niya. Ang nagtangkang pumatay sa kanya noon ay isang malapit na kakilala. Pagkatapos noon, pumasok si Naon Daun upang sumali sa party kasama ang lahat. At ang susunod na laro ay ang treasure hunt na may kasamang pagpapares. Random na napares sina Junwoo at Naon Daun upang maghanap ng kayamanan. Hindi gusto ni Naon Daun ang ganitong mga laro, ngunit palaging lumalapit si Junwoo at gumagawa ng pagkakataong makalaro si Naon Daun. Talagang tumanggi si Naon Daun at dahil napansin niya ang nararamdaman ni Junwoo, pinayuhan niya si Junwoo na huwag magpakalalim sa one-sided na pag-ibig dahil ito ay nakakasama. Pagkatapos, gumala siya sa buong kumpanya na naghahanap ng kung ano dahil si Naon Daun mismo ang nag-imbento ng laro na ito. Gusto niya ng pagkakataong lehitimong maghalughog ng walang anumang puna mula sa iba. Pumasok si Naon Daun sa isang silid at nakakita ng isang kumpol ng mga susi. Nang kukunin na sana niya ito para buksan ang kabinet, biglang namatay ang kuryente. Alam ni Eunho Naon na takot si Naon Daun sa dilim kaya nag-alala siya at nagmadaling hanapin ito. At tama nga, nakita niya ang dalaga na nakaupo at nanginginig sa isang sulok. Sinisi ni Eunho Naon si Naon Daun kung bakit palagi niyang kailangang magpakita ng matinding pagiging matatag at mataas na self-esteem. Kung sinabi lang daw niya na pagod siya o nasasaktan, tutulungan niya ito. Gayunpaman, habang mas marami silang nakakasalamuha at nararanasan. Nang magkasama, napagtanto ni Eunho Naon na hindi masamang tao si Naon Daun. Minsan, nakakaramdam pa siya ng simpatya dahil sa malungkot na kapalaran nilang dalawa. Nagtatago siya sa nakaraan dahil hindi niya mapatawad ang sarili. Pagkatapos nito, niyakap at hinalikan muli ng magjowa ang isa't-isa. Napakatamis. Sa sandaling iyon, ang imahe ng kanyang matalik na kaibigan na si Daun ay lumitaw sa isip ni Eunho Naon. Nagpaalam ang dalaga kay Eunho Naon na oras na para pumunta si Daun sa lugar na nararapat sa kanya. Pinayuhan ni Daun ang kaibigan na huwag nang maging obsessed sa nangyari 5 taon na ang nakakaraan at mamuhay ng maayos sa kasalukuyan. Kinaumagahan, paggising ni Eunho Naon, agad niyang hinanap si Naon Daun. Gusto niya na mula ngayon ay magkasama na silang dalawa. At sundin ang sinasabi ng kanilang puso. Sumang-ayon si Naon Daun at pinakita kay Eunho Naon ang HD nakakahanap lang niya sa kabinet kagabi. Sa loob ay nakarecord ang tanawin kung saan inatake. Si Naon Daun ang salarin na may maskarang kuneho at itinulak sa tangke ng tubig. Nakakagulat, ang salarin ay si Junwoo. Na pagkatapos niyang gawin ang krimen ay nagmadali siyang kumuha ng memory card sa security camera upang burahin ang ebidensya. Labis na nagalit ang bida nang mapanood ito at nangako na poprotektahan si Naon Daun sa lahat ng paraan. Alam na ngayon ni Naon Daun na si Junwoo ang direktang nagtangkang pumatay sa kanya 1 buwan na ang nakakaraan. Ngunit alam niya na si Junwoo ay tiyak na inutusan lamang ng isang tao at gusto niyang hanapin kung sino ang nasa likod ni Junwoo. Nagaganap ang klase ni Naon Daun at Junwoo. Si Junwoo ay sa tingin ng kanyang mga kasamahan ay isang mabait na tao na palaging nagbabahagi at tumutulong sa lahat sa trabaho. Habang nakikipag-usap sa matagal nang hindi nakitang mga kaibigan, nagtataka ang lahat kung ang masungit na si Naon Daun ay may nobyo na. Agad siyang sumagot ng malakas at malinaw na mayroon na siyang nobyo at kasama pa niya sa trabaho. Ang pangalan niya ay Eunho Naon at napakagwapo. Nang marinig ito ni Junwoo, hindi na kailangang sabihin, gusto niyang sumabog sa galit. Mukhang sinasadya ni Naon Daun na inisin siya para bumigay siya. At totoo nga, pagkaraan ng ilang sandali, ang salarin na may maskarang kuneho ay kusang loob na lumapit kay Naon Daun. Hinamon ni Naon Daun siya na kung matapang siya, patayin siya ulit. Sa galit, lumapit ang taong kuneho at itinulak si Naon Daun. Mabuti na lang at dumating si Eunho Naon sa oras upang iligtas ang dalaga. Tapos na ang laro at kailangan ng lumabas ng masamang tao. Sinabi ni Naon Daun na napanood niya ang video at matagal na niyang alam na si Junwoo ito. Sinisi niya ang babaeng bida na napakawalang puso. Kung minsan lang daw niya ito binigyan ng pansin, hindi sana ito nangyari. Umiti si Naon Daun at dahan-dahang pinayuhan si Junwoo. Maraming taon na tayong magkakilala. Hindi ka ang tipo ng tao na sumisira lang kapag hindi nakuha ang gusto. Alam kong gusto mo lang akong takutin, kaya sabihin mo na kung sino ang utak sa likod nito. Sa ibang pangyayari, si Director Min Min ay nilalambing at minamanipula si Jomi. Kapag pumayag daw siyang makipagtulungan, pareho silang makikinabang.
lumabas na si Director Minmin pala ang huling kontrabida. Sa labas, nagpapanggap siyang mabuti at nagmamalasakit kay Naondaun. Ngunit sa likod niya, lihim niyang kinukumbinsi si Junwoo na gumawa ng masama. Kung masisira lang niya si Naondaun at mawawala ang lahat pagkatapos ay lilitaw. Siya bilang isang tagapagligtas, makukuha niya ang puso nito. Ang hangal na si Junwoo ay naniwalang totoo ito at gusto lang niyang takutin si Naondaun. Ngunit hindi niya sinasadyang naitulak si Naondaun pababa. Dahil alam na ang buong katotohanan, galit na pinalayas ng babaeng bida si Junwoo. Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat maging kaibigan. Biglang naglabas ng mainit at nakakagulat na balita ang news sa gabing iyon. Si Manager Jeha ay sangkot sa chismis na mayroon siyang anak sa labas sa isang kabit. Agad nitong pinababa ang presyo ng stock ng kumpanya. Bakit nangyari ang nakakagulat na insidenteng ito sa ganitong oras? Nagulat si Manager Jeha nang marinig ang balita. Gusto niyang asikasuhin ni Director Minmin. Ito nang malinis upang maibalik ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, naalala ni Jeha na ang insidenteng ito ay eksaktong katulad ng 5 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, sikat si Manager Jeha sa pagiging party animal at nasangkot sa drug scandal. Iminungkahi ni Director Minmin na gumawa ng mas malaking chismis upang mapigilan ang drug incident. Dahil ang publiko ay interesado lamang sa mainit na balita at walang pakialam kung ito ay totoo o hindi. Gayunpaman, kapag natapos na, kailangan siyang ipromote. At ang pinalit na chismis na iyon ay ang insidente ng sunog sa pag-aayos ng scented candle na humantong sa pagkamatay ni Daun. Inutusan ni Director Minmin ang kanyang tauhan na palakihin ang pagsabog kaysa sa normal. Naiintindihan na ngayon ni Manager Jeha na sa tuwing magkakaroon siya ng iskandalo, palaging may paraan si Director Minmin para ayusin ito. Si Jeha ay hindi naiba sa isang taong inuugi. Pagkatapos magnegosasyon, lumabas siya at kinausap si Jomi. Maghanda na maglabas ng mas malaking iskandalo para matakpan ang kaso ng anak sa labas ni Manager Jeha. Sa pagkakataon na rin iyon, aalisin niya ang lahat ng nakaharang sa kanyang daan. Kinaumagahan, tinipon ni Naondaun ang buong team upang alamin ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan kay Manager Jeha. Biglang dumating si Director Minmin na maihawak na desisyon para sa pagtanggal ni Naondaun. Ang tiyak na dahilan ay malapit nang ipahayag sa mga social media platform. Simula ngayon, opisyal nang magsisimula ang bagong laro. Itutulak kita pababa sa kailaliman ng bangin. Pagkaraan ng ilang oras, nag-organisa si Jomi ng press conference. Inakusahan niya ang kanyang superior na si Naondaun ng pambubuli at pagsasamantala sa mga subordinate. Bukod pa rito, mayroon din siyang mga aktibidad ng pagtanggap ng suhol, pagharang ng diskwento mula sa mga customer. Mabilis na kumalat ang balita at maging ang pulisya ay nagsimulang mag-imbestiga sa kaso. Si Naondaun ay nanatiling kalmado at nakikipagtulungan sa mga otoridad. Kung siya ay talagang nagkasala, maaari siyang makulong ng 9 na taon. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ni Director Minmin ay nakidnap kay Yunho Naon. Natatakot na mabuking ang plano, nag-utos si Director Minmin na ikulong siya upang hindi siya makatakas. Tiningnan ni Yunho Naon si Jomi na naglalakad kasama si Madam Minmin nang may nagmamakaawang tingin. Sinabi niya na hindi niya inakalang si Jomi ay talagang napakasama at mapanganib. Pagkaraan ng ilang sandali sa panig ni Naondaun, dahil hindi sapat ang ebidensya para sampahan ng kaso, pansamantalang pinalaya si Naondaun. Nagplano siya kasama ang buong grupo upang maghanda para sa huling presentasyon. Lumabas na ang pagkuha kay Naondaun at ang pagkidnap. Kay Yunho Naon ay lahat ay nasa kalkulasyon niya mula pa noong una. Kailangan gumawa ng bagong ebidensya para akusahan ang masamang kalaban. Kinaumagahan, dumating si Naondaun na may dalang bulaklak para kay Director Minmin. Nagtatalumpati siya para sa nalalapit na seremonya ng pagsasanib ng 2 kumpanya at ang sarili niyang promosyon. Nang makita ang anino ni Naondaun ang kontrabida, ay nagsimulang magsalita ng utal at hindi makapagsalita. Lumabas na noong nakaraang gabi, sina Naondaun at ang kanyang team ay gumawa ng napaka-cool na hostage rescue. Pinayuhan din ni Naondaun si Jomi na huminto na. Inamin niya na masyado siyang nakatuon sa kanyang mga layunin. Sa karera kamakailan at hindi nagbigay pansin sa mga tao sa paligid niya. Natouch si Jomi at umiyak, sinabing alam din niya na nagkamali siya ngunit hindi niya alam kung paano magsimulang muli. Sa huli, nahikayat siya ni Director Minmin na lumiko sa maling landas. Kahit papaano, dating matalik tayong magkaibigan. Ngayon, magpatawaran na tayo. Pagkatapos, iniligtas ni Naondaun si Yunho Naon. Sa kabutihang palad, may recording device sa kanya na nakapag-record ng pag-uusap noong siya ay kinidnap. Ang nagturo kung nasaan ang pinagtataguan ay si team leader Nam. Nagbago na siya at pinili ang tamang panig. Bumalik tayo sa conference hall kung saan handa na si Naondaun na ibunyag si Director Minmin. Alam niya na si Manager Jeha ay mayaman na chaebol, kaya ang anumang magdudulot ng benepisyo sa kanya ay papanigan niya. Ngayon, nagsimula na si Naondaun sa kanyang presentasyon. Gusto niyang ipresenta ang plano para sa muling pagtatayo ng imahe ng Susu Group. Ito raw ay magiging isang pangarap na tahanan para sa maraming tao dahil mayroon itong may-ari na bagamat playboy ay napakapalakaibigan. Pagkarinig sa matatamis na salitang ito, natuwa si Manager Jeha at isinantabi ang kanyang paboritong si Director Minmin. Hindi pa humihinto si Naondaun doon, isinapubliko pa niya ang recording para marinig ng lahat sa auditorium. Ayon dito, noong kinidnap si Yunho Naon, inamin ni Director Minmin na siya ang gumawa ng lahat. Dahil sa pagkainggit sa talento ni Naondaun at ayaw niyang magsikap para mahigitan si Naondaun, gusto niyang alisin si Naondaun.
maging ang mga eskandalo tungkol sa anak sa labas. Ni Manager Jeha ay siya rin ang nagplano. Pagkatapos, nagkunwari siyang tumulong para mapabilib ang superior. Ngayon na nabunyag na ang lahat, nagmamadali siyang tumakbo kay Manager Jeha para magpaliwanag at magmakaawa. Ngunit biglang lumitaw si Junwoo, ibinunyag ang katotohanan at sinabing totoo ang lahat. Ngayon, handa na siyang pagbayaran ang mga kasalanang nagawa niya. Wala nang maitatanggi si Director Min Min at sa sobrang galit, nagtangkang atakehin si Naon Daun ngunit pinigilan ni Jomi. Nagsimula siyang gumamit ng nakakalaso na salita na tumutukoy sa sakit ng pagkawala ng matalik na kaibigan ni Eunho Naon. Nagalit siya at gustong suntukin ang masamang babae, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Naon Daun. Sabi niya, ipaubaya na lang sa batas ang lahat. Huwag nang kumilos at mahulog sa patibong ng masamang kaaway. Sa huli, dinala ng pulisya si Director Min Min dahil sa krimen ng pag-uutos at conspiring sa pagpatay. Niyakap ng lahat ang isagi-isa, labis ang kaligayahan. Mga luha ng kagalakan dahil ang plano ng paghihiganti ay nagtagumpay ng higit pa sa inaasa. Kinaumagahan, nagdaos ng victory party ang buong kumpanya para kay Naon Daun. Siya ay isinaalang-alang para sa promosyon bilang direktor ng Sun 2 Advertising Company. Siya ang pinakabatang representative director sa kasaysayan. Lahat ay masaya at tumatawa, tanging si Eunho Naon lang ang may malungkot na mukha. Tahimik siyang bumaba sa basement at tinitigan ito ng matagal. Dito maraming masasaya at malungkot na alaala ang naiwan kay Eunho Naon. Ngayon, nabayaran na ang utang. Nabunyag na rin ang katotohanan, ngunit mabigat pa rin ang kanyang damdamin. Niyakap niya si Naon Daun at sinabing aalis muna siya ng ilang panahon para hanapin ang sarili. Pagkaraan ng ilang panahon, sinimulan ni Naon Daun ang mga bago at mas malusog na gawi at hindi na obsessed sa takot sa dilim. Napakaganda ng relasyon niya kay Jomi. Nagbago ang isa at ang isa naman ay hindi na malamig at matigas. Nakita ulit ni Naon Daun si Junwoo at nalaman niyang hindi na ito obsessed sa one-sided na pag-ibig. Habang nag-uusap, biglang nakita ni Naon Daun ang anino ni Eunho Naon. Matagal na silang hindi nagkita at gusto niya sanang tawagan si Eunho Naon ngunit natatakot siyang makaistorbo. Biglang dumating ang buong grupo at binigyan si Naon Daun ng bagong plano ng proyekto. Balita nila, napakagwapo raw ng client na ito at humiling na makipagtulungan mismo kay Naon Daun. Pagkatapos, pumunta siya para makipagkita sa partner at ito ay walang iba kundi si Eunho Naon. Nagbalik siya, mas mapanganib at mas gwapo kaysa dati. Sa wakas ay naalis na ni Eunho Naon ang masakit na nakaraan at formal na nagpropose kay Naon Daun. Niyakap at hinalikan niya si Naon Daun ng may kaligayahan at kasiyahan. Kaya naman, ang dalawang taong magkasalungat pagkatapos ng napakaraming pagsubok ay mas nagkakilala at nagbigay sa isa't-isa ng pinakatotoo at pinakamagandang pag-ibig. Salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito. Ibigay niyo lang ang pangalan ng pelikula na gusto niyong i-review namin sa susunod.